Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2551. Sa itaas ng asul na dagat, dalawang figure ang tumuntong sa ibabaw ng dagat sa isang maigting na paghaharap. Sa nagngangalit na presyo ng enerhiya sa buong katawan, nagbago ang mga mata ni Zeus mula sa mga mata ng kidlat hanggang sa ordinaryong mga mata. Tinitigan niya ng may kagat-kagat na patayin si Roger, na 12-12 metro ang layo sa kanya. Roger Clark, nalampasan mo na ang linya. Malamig na sabi ni Zeus. Nakatayo pa rin si Roger sa alon ng dagat habang nasa likod ang mga kamay. Mahinahon niyang tinitigan si Zeus at casual na sinabi, "Cross the line." Nang salakayin ng mga may hawak ng kaharian ng kanluran ang aking bansa at ang isla ng Arcadia, nalampasan na ng kanluran ang linya. Ngayon, namamasyal lang ako sa kanluran. Paano ito lumampas sa linya? Nang may malamig na singhot, sinabi ni Zeus, ang hari ng mga alagad ng pinto ay walang kinalaman sa aking 12 Diyos. Bagaman ang 12 sacred hall ng kanluran ang namamahala sa 2 pinto ng kanluran, ang mga hari ng mga alagad ay mula sa lugar na iyon. Dapat kang pumunta doon at ayusin ang score sa taong iyon, hindi laban sa aking sagradong lungsod. Hahaha, sabi ni Roger, ang pinto ay nasa ilalim ng pangangalaga ng 12 Diyos ng kanluran, ngunit hinahayaan mo ang bagay na iyon na piliin ang paghahari nito. Hindi mo ba kasalanan? Zeus, matanda ka na. Matapos ang pagiging punong Diyos sa loob ng maraming taon, lalo na't naging tanga. Ang grupo ng mga halimaw na pinigilan sa ilalim ng sagradong lungsod ay hindi maaaring itala bilang iyong merito ng tagumpay magpakailanman. Hanggat nananatili ang demonyong bulwagan, hindi magkakaroon ng araw ng kapayapaan sa iyong kanluran. Malinaw mong alam ang katotohanan ito, ngunit pinili mong magpasakop dito at maging kasabwat nito. Ang huling pangungusap na ito ay malakas at nakakabingi. Si Zeus ay napuno ng kadiliman, at isang nag-aalangan na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Sumigaw siya, "Hindi. Hindi ako nagpasakop dito. Ako ang punong Diyos, ang Panginoon ng kanluraning mundo. Walang makakapagpapasa sa akin. Ginamit lang ng moldite na hayop na iyon ang mga patakaran ng lugar na iyon." Alam na alam mo, Roger, kahit na ikaw at ako ay magsanib ng puwersa, hindi natin kayang patayin ang halimaw na iyon. Ang pagkakaroon nito ay isang banta sa mundong ito. Ito ay naghihintay para sa kanyang araw na bumaba sa mundong ito. Libu-libong taon. Ito ay nabuhay ng libu-libong taon. Sa buong lakas nito, hindi ito magiging mababa sa alinman sa atin. Nasa akin pa rin ang mga mamamayan ng sagradong lungsod at ang buong kanlurang mundo na dapat pangalagaan. Wala akong choice. Kalmadong bumantong hininga si Roger at sinabing, "Zeus, may pagpipilian ka. Maaari mong piliing tumayo kasama ko at hamanin ito. Maaari nating aisil ito sa loob ng 10 taon at patulugin ito sa loob ng 10 taon. Dapat mong maunawaan ang oras ay tumatakbo para sa mundong ito. 10 taon ang tanging halaga na maaari nating pagsikapan. Hindi na makakatagal ang Stargate." Napakunot noon ni Zeus nang sumilay ang masamang tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ngumisi siya at sinabing, "Roger, iniimbitahan mo ba akong sumama sa iyo sa pakikipaglaban sa halimaw na iyon? Sa tingin mo ba mahuhulog ako dito? Para sa akin, ang pagkakaroon nito ay nagbabanta din sa iyong pag-iral sa silangan. Hanggat ito ay umiiral, hindi ka maglalakas loob na tumawid sa hangganan ng madali. Ito ay balanse, hindi mo ba naiintindihan?" Nang marinig ito, sumimangot si Roger at napabuntong hininga, "Zeus, sa iyong palagay, ganoon ba talaga kahalaga ang awayan sa pagitan ng silangan at kanluran? Ganyan ba talaga walang halaga ang karaniwang tadhana ng sangkatauhan sa iyong paningin? Kapag nasira ang Stargate, papasok sa mundong ito ang mga nilalang mula sa kabilang panig. Kapag dumating ang panahon, hindi mo alam kung ano ang mangyayari." Tumawa si Zeus at sinabing, "Hindi, ikaw ang hindi nakakaintindi. Sa paligid nito, ang kanluran ay maaaring magkaroon ng 2 pagpipilian. Ngunit para sa iyo sa silangan, kalaban mo ang mga nilalang sa likod ng Stargate mula pa noong unang panahon. Para sa kanila, ang iyong pag-iral ay isang banta. Ikaw ang mortal nilang kaaway." Sa sinabi nito, puno ng panginginig ang mga mata ni Zeus. Huminga ng malalim si Roger, at lumundag ang alon sa ilalim ng kanyang mga paa dahil sa kanyang emosyon. "Zeus, handa ka bang maging alipin sa kabilang pampang?" Malamig na tanong ni Roger. Gamit ang kidlat na sibat sa kanyang kamay, isang surge of energy pressure ang nagngangalit sa katawan ni Zeus. Sabi niya, "Malalaman mo lang ang pipiliin ko kung matatalo mo ako." Nang marinig iyon, umiling si Roger at sinabing, "Kung ganoon, hindi maiiwasan ang layo."
Sa sinabi nito, biglang lumundag ang dagat na may nagagalit na presyo ng enerhiya, mabilis na kumalat sa buong karagatan. Boom! Nagsimula na naman ang laban. Ito ay isang walang uliran na labanan. Kabanata 2552. Mula sa mga electronic satellite image mula sa outer space, makikita na ang isang lugar ng karagatan ay nahuli sa puyaw ng labanan. Nagkaroon ng nagngangalit na presyo ng enerhiya, sumisikat na, at mga alon na may taas na daan-daang metro. Ang eksenang iyon ay parang meteorite impact o nuclear explosion. Nakuha ng mga satellite ng lahat ng mga bansa ang apocalyptic na eksenang ito. Ang Octagon at Nonagon, pati na rin ang ginintoang palasyo ng bansa Y, lahat ay nahulog sa katahimikan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang powerhouse sa mundo sa kaharian ng kabilang baybayin. Isa rin itong ganap na labanan noon. Nakakakilabot. Kung magpapatuloy ang labanan, matutuyo ang buong karagatan. Kahit isang kontinente ay magiging durog na bato. Walang makapaghuhula sa kahihinatnan ng labanang ito. Ang balita ay pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Zeus sa sagradong lungsod sa isang kahabag-habag na estado. Maging ang kanyang kidlat na sibat ay nahati sa 3 piraso dahil sa labanan. Mula noong araw na iyon, si Zeus ay nag-iisa. Kahit na ang sagradong lungsod ay nagsara ng mga pintuan nito sa labas ng mundo. Ang buong kanlurang mundo ay nababalot ng hindi maipaliwanag na hangin ng depresyon. May mga alingaw-ngaw na si Zeus ay nawala, ang kanyang katawan ay bumagsak, at siya ay nasa bingit ng kamatayan. Sa sagradong lungsod, ang mga puwersa sa ilalim ng utos ng 2 anak na lalaki ni Zeus ay nagsimulang ilipat ang kanilang pakikipaglaban para sa kapangyarihan mula sa dilim patungo sa bukas. Nagsimula silang makipagkompetensya para sa kapangyarihan ng walang takot. Ang natitirang mga Diyos ng kanluran ay nagsimula ring higpitin ang kanilang kontrol sa kani-kanilang mga base at negosyo sa labas. Sa madaling salita, ang buong kanluran ay nababalot ng isang malaking anino ng presyo. Bumalik kay Philip, nakipagkita kay Fennel sa kanyang pribadong ari-arian. Makalipas ang 3 araw, dumating si Roger sa manor na masama ang kalagayan. Ama, nakita ni Philip ang maputlang mukha ng kanyang ama at ang magulong estado ng kapangyarihan ng mga pagsubok sa kanyang katawan. Umupo si Roger sa sofa sa hall na inalalayan ni Philip. Ang lakas at magulong kapangyarihan ng mga alituntuning tumagas mula sa kanyang katawan ay humadlang sa mga normal na tao na lumapit sa kanya. Marahas na umubo si Roger at sinabing, ayos lang ako. Medyo nasugatan lang ako. Nakita ni Philip ang kalagayan ni Roger at nakakunot ang noo niyang nilingon si Fennel. Sabi ni Fennel, mayroon akong dragon transformation pond na nakita ko ilang taon na ang nakakaraan. Nang marinig iyon, sinabi ni Roger nang walang palm, okay, gagantimpalaan kita sa darating. Pagkasabi noon ay sinundan niya si Fennel sa kailaliman ng manor. Nang lumabas si Fennel, mabilis na nagtanong si Philip, kamusta ang aking ama? Umiling si Fennel at sinabing, hindi siya maganda. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong ganito ang iyong ama. Ang kapangyarihan ng mga tuntunin sa kanyang katawan ay nasa ganap na kaguluhan. Ano ang mga kahihinatnan? Tanong ni Philip. Seryosong sinabi ni Fennel, hindi ako sigurado, ngunit sa Dragon Transformation Pond at sa pagsisikap ng iyong ama, hindi dapat magkaroon ng labis na problema. Aalamin ko ngayon ang kalagayan ni Zeus. Pagkatapos ng ganitong labanan, sa tingin ko ay hindi rin maganda si Zeus. Kabanata 2553. Hindi itinuloy ni Philip ang linya ng pagtatanong, at mabilis na umalis si Fennel sa manor. Sa sandaling ito, nanatili si Philip sa manor at nagbabantay sa pasukan patungo sa lihim na silid. Nararamdaman niya ang malawak, magulo ang enerhiya at kapangyarihan ng mga kakayahan sa loob ng lihim na silid. Hindi ganoon kaganda ang kalagayan ng kanyang ama. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Fennel. Mabilis na nagbago ang ekspresyon niya para bang nabibigatan siya. So, ano ang alam mo? Umupo si Philip sa sofa sa sala at nagtanong. Umupo si Fennel, uminom ng isang tasa ng tsaa, at sinabing, hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Si Zeus ay nasa pag-iisa ngayon. Ayon sa impormasyon mula sa mga scout, hindi magaan ang mga pinsala ni Zeus. Ang sagradong lungsod ay nasa ilalim ng batas militar ngayon, at ang labanan sa pagitan ni Leo at Amos ay lumipat mula sa dilim patungo sa bukas. Ang sagradong lungsod ay nahahati sa 2 puwersa. Nasa proseso na sila ngayon ng pag-agaw sa kapangyarihan ng punong Diyos. Nang marinig ito, tumahimik si Philip. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, talaga bang nag-iisa si Zeus? Tumango si Fennel at sinabing, siya dapat. Dahil nasa ganitong estado na ang iyong ama, hindi na dapat maging mabuti si Zeus. At saka, ayon sa kanyang init ng ulo, hindi niya iiwan ang sagradong lungsod ng walang pag-aalaga tulad nito, maliban kung ang kanyang lakas at katawan ay nakatagpo ng isang malaking krisis.
Seryoso ang mukha ni Philip habang pansamantalang nagtanong, ano ang pinigilan sa ilalim ng sagradong lungsod. Nang marinig iyon, agad na naging madilim at seryoso ang mukha ni Fennel habang sinasabi niya, ang mga bagay na pinigilan sa ilalim ng sagradong lungsod ay isang grupo ng mga halimaw mula sa libu-libong taon na ang nakakaraan. Tanging ang punong Diyos ng sagradong lungsod na sinamahan ng sagradong espada ang makapipigil sa kanila sa sandaling makatakas ang mga halimaw na ito mula sa sagradong lungsod, magdudulot sila ng hindi masusukat sa buong kanluraning mundo at maging sa buong mundo. Silangang mundo. Anong klaseng halimaw? Tanong ni Philip. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-daang sinabi ni Fennel, Beelzebub. Beelzebub. Napatulala si Philip, puno ng pagtataka ang mukha. Aniya, hindi ba mythical creature iyon? Bakit may halimaw dito? Tumango si Fennel habang umiling at sinabing, hindi, kamukha lang ni Beelzebub ang mga halimaw na iyon. Hindi sila ang tunay na bagay, ngunit maaari mong ituring silang isang variant ng Beelzebub. Sila ay mga nilalang mula sa kabilang pampang. Libu-libong taon na ang nakalilipas, sila ay sinupil dito ng unang punong Diyos ng sagradong lungsod. Ang ilan sa mga halimaw na ito ay nakatakas ilang dekada na ang nakalipas at nagdulot ng kalituhan sa sagradong lungsod kahit na sinisira ang kanilang nakapaligid sa lungsod. Kung hindi dahil kay Zeus, natatakot ako na mas masahol pa ang mga pangyayari. At saka, muntik nang masira ang mga nilalang na iyon si Zeus dahil hindi niya kayang gamitin ang sagradong espada. Nang marinig ito, mas naunawaan ni Philip. Upang sugpuin ang mga halimaw na iyon, hindi lamang ang lakas ng kabilang baybayin ang kailangan kundi pati na rin ang sagradong espada. Gayunpaman, si Zeus, ang punong Diyos ng sagradong lungsod, ay hindi maaaring gumamit ng sagradong espada ngayon. Hindi ba alam ng mga tagalabas na hindi magagamit ni Zeus ang sagradong espada? Tanong ni Philip. Humalaklak si Fennel at sinabing, paano kung malaman nila? Si Zeus ang punong Diyos. Sino ang may lakas ng loob na kalabanan siya? At saka, hindi naman sa hindi niya ito magagamit. Noong nakaraan, nagagamit ni Zeus ang sagradong espada, ngunit dahil sa isang pagpipilian, tila may nagbago sa kanya. Kaya naman, hindi na siya kinikilala ng sagradong espada. Sa sinabi nito, tinitigan ni Fennel si Philip at sinabing, nga pala, kung hindi ako nagkakamali, parang hawak mo sa kamay mo ang sagradong espada noong nakipag-away ka kay Leo. Tumango si Philip at sinabing, oo, hindi rin ako sigurado. Pero ramdam ko ang pag-asa sa akin ng espada, tulad ng isang bata na nakahanap ng pinagkakatiwalaan niya. Nagulat si Fennel kay Philip at sinabing, sa kasaysayan ng mundo ng kanluranin, wala pang isang taga-silangan na maaaring humawak ng sagradong espada. Ikaw ang una. Dapat may iba pang dahilan para dito. Natahimik si Philip, nag-isip sandali, at nagtanong, magiging okay ba ang tatay ko? Umiling si Fennel at sinabing, sa Dragon Transformation Pond, dapat ay maayos ang iyong ama. Pero hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos nito, bumagsak sa katahimikan ang sala. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang bantay sa labas ng pinto, yumuko, at nagsabi, Panginoong Apollo, isang lalaking nagngangalang Steven ang humihiling na makipagkita sa iyo. Bahagyang nagtaas ng kilay si Fennel, tumingin kay Philip, at sinabing, bakit nandito ang lalaking ito? Maya-maya, naglakad na si Steven sa sala sa pangunguna ng guard. Kabanata 2554. With a smile on his face and looking as handsome as ever, ibinuka ni Steven ang mga braso pagkapasok niya. Napabulalas siya, oh, young Patriarch Clark, Lord Apollo, ikinagalak kitang makitang muli. Bahagyang niyakap ni Philip si Steven, ngunit tumanggi si Fennel. Walang pakialam si Steven at ngumiti lang. Tinanong ni Philip, Steven, paano mo hahanapin ang lugar na ito? Tumaas ang kilay ni Steven at sinabing, nandito ako para magpadala sa iyo ng kanilang katalinuhan, syempre. Katalinuhan. Impormasyon tungkol sa aking kapatid na babae. Puno ng pananabik si Philip. Tumango si Steven at naglabas ng maselang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang maliit na kahon, at sa loob ay isang USB flash drive. Sabi niya, Young Patriarch Clark, ito ang impormasyon tungkol sa organisasyong iyon na nakolekta ng aming pamilyang Smith. Gayunpaman, dapat kong sabihin ng maaga na ito ay mayroon lamang ng impormasyon. Wala akong akses sa karagdagang impormasyon. Kailangan kong bumalik at tanungin ang aking ama para sa kanyang opinyon. Kumunat ang noo ni Philip at natatawang sinabi, Steven, ang pamilya mong Smith ay talagang magaling sa negosyo ng paisa-isa. Nagkibit balikat si Steven at sinabing, huwag mo akong pagtawanan, Young Patriarch Clark. Sinusunod ko lang ang mga patakaran ng pamilya Smith. Hindi ito pinansin ni Philip. Kinuha niya ang flash drive, nakakita ng laptop, sinaksak ang drive, at nakita ang impormasyon sa loob.
Matapos basahin ang lahat, ang mukha ni Philip ay naging sobrang dilim at pangit. Mabilis din itong sinulyapan ni Fennel. Pagkabasa nito ay napakapangit din ang mukha niya. Anong balak mong gawin? Umiling si Fennel at nagtanong. Natahimik si Philip. Nakakunot ang kanyang mga kilay, at labis siyang naguguluhan. Hindi ko rin alam. Ayon sa impormasyong ito, nakakagulat talaga ang organisasyong ito, prangkang sabi ni Philip. Bahagyang tumango din si Fennel at sinabing, napakaraming puwersa nila sa likod nila, na marami sa mga ito ay nakilala na natin noon. Kahit na ang mga ito ay mga side branch lamang at menor de edad na puwersa. Kung gusto mo talagang labanan ang organisasyong ito, natatakot ako na magkakaroon ng maraming gulo. Kahit na ikaw ay mula sa pamilyang Clark, mahaharap ka sa malaking paghihiganti. Naintindihan ni Philip ang ibig sabihin ni Fennel, kaya nahirapan siyang pumili ngayon. Tumingin si Steven sa dalawa sa gilid at nakangiting sinabi, Young Patriarch Clark, hindi ko kailangang puntiryahin ang organisasyong ito ngayon. Kung tutuusin, ang iyong kapatid na babae ay ligtas sa ngayon. Bakit hindi mo muna gawin ang iba pang paghahanda at pagkatapos ay magpasya kung anong oras ay hinog na? Ang mga salita ni Steven ay nagpaalala kay Philip, at ang kanyang malamlam na mga mata ay unti-unting nagningning. Tama si Steven. Dahil hindi ako makakapili ngayon, maglalaan ako ng oras para paghandaan ito. Balang araw, haharapin ko sila. Kahit na kailangan kong gamitin ang buong pamilya Clark, basta't maglakas loob silang saktan ang kapatid ko, ipapaunawa ko sa kanila ang lasa ng pagkasira. Malamig na sabi ni Philip. Kabanata 2555. Inihayag ng deklarasyon na ito ang determinasyon ni Philip. Pinili niyang maghanda para sa mahabang pakikibaka sa organisasyong iyon sa mga sumunod na araw. Ayon sa impormasyon ni Steven, ang organisasyong iyon ay napakalawak na may malaki at komplikadong puwersa. Hindi siya magdudulot o magdudulot ito ng hindi madaling hampasin. Ngumiti si Steven at sinabing, nga pala, Young Patriarch Clark, Lord Apollo, may private party ngayong gabi. I wonder kung interesado kayong pumasok. Umiling si Philip at tumanggi. Mayroon pa akong mga personal na bagay na dapat asikasuhin, kaya hindi ako pupunta. Tumanggi din si Fennel. Ngumiti si Steven at sinabing, hindi, Young Patriarch Clark, dapat kang dumalo. Alam mo ba kung tungkol saan ang private party na ito? Nawala si Philip at nakasimangot. Tumingin siya kay Steven at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Steven, Young Patriarch Clark, ayaw mo bang malaman ang tungkol sa pamilya Lovelace? Ang Lovelace family. Biglang naging solemn na ang mga mata ni Philip habang nagtanong, the party tonight, is it held by the Lovelace family? Nagkibit balikat si Steven at sinabing, masasabi mo yan. Kung tama ang katalinuhan ko, baka makilala mo ang taong gusto mong makita sa party. Pagkarinig sa sinabi ni Steven, naisip agad ni Philip si Win. Lilito ba si Win sa party ngayong gabi? Hindi ba siya bumalik sa pamilya Lovelace para asikasuhin ang ilang bagay? Sige, dadalo ako. After a moment of hesitation, Philip agreed and said, pero sino sa pamilya Lovelace ang nag-host ng party? At ano ang layunin? Sumagot si Steven, well, Young Patriarch Clark, talagang natarante ako sa tanong mo. Masasabi ko lang sa iyo na ang pangalan ng kabilang partido ay si Shane Lovelace, na dapat itinuring na isang pangunahing miyembro ng pamilya Lovelace. Ang layunin ng partido ay natural para sa bakanting posisyon ng mga Diyos. Pinag-uusapan ngayon ng labas ng mundo kung gaano kalakas at misteryoso kayong dalawa para ibagsak ang Hall of Evil. Malungkot ang mga mata ni Philip. Hindi niya inaasahan na nasa party na ito si Shane Lovelace. Matapos makita si Steven, tumingin si Philip kay Fennel. Tanong ng una, gaano kalakas si Shane Lovelace? Sinabi ni Fennel, hindi siya mas mahina kaysa sa akin, ngunit sa hitsura nito ngayon, dapat kang magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, I need you to be prepared. Baka may ilang hindi katanggap-tanggap na kaguluhan sa party ngayong gabi. Nagtaas ng kilay si Fennel at nagtanong, are you going to take action on Shane? Tumango si Philip at sinabing, gusto kong subukan ang tubig para malaman kung gaano talaga katatag ang pamilya Lovelace. Naisip ito ni Fennel at sinabing, sige, mag-aayos ako. Kinagabihan, dumating ang mga sasakyan ni Steven. 3 Rolls Royces para kunin sina Fennel at Philip. Young Patriarch Clark, Lord Apollo, umalis na tayo. Umupo si Steven sa front passenger seat na may ngiti sa labi. Nagmaneho ang kotse papunta sa isang manor ng bundok sa Senador Dona. Ang kapaligiran dito ay maganda na may natural na golf course at isang maluwalhating kastilyo. Ang kastilyo ay maliwanag na naiilawan sa sandaling ito. Ang mga mamahaling sasakyan ay makikita paminsan-minsan sa kalye papunta sa kastilyo. Puno rin ng iba pang mamahaling sasakyan ang parking lot sa harap ng kastilyo.
Bumaba ng sasakyan sina Philip, Fennel, at Steven. Bahagya silang nagulat sa napakagandang kapaligiran ng kastilyo sa harapan nila. Kabanata 2556. Tumango si Fennel sa loob at sinabing, mukhang makapangyarihan ang pamilya Lovelace. Para magkaroon ng ganoon kalaking kastilyo at mag-imbite ng napakaraming tao, tila determinado silang makuha ang posisyon ng bagong Diyos. Tumayo si Steven sa tabi ng dalawa at sinabing, ang pamilya Lovelace ay medyo maimpluwensyahan sa kanluran, at may pagkakataon sila para sa posisyon ng Diyos. Lalo na si Shane. Matagal na niyang narating ang kaharian ng mga Diyos. Ayon sa katalinuhan ng pamilya Smith, ang kanyang mga pagkakataon na maging bagong Diyos ay kapantay ng Underground Bounty Society. Siya ang pinakasikat na kandidato ngayon. Tumango si Philip sa loob. Ang pamilya Lovelace ay halos nawala sa bansa, ngunit sa hindi inaasahan, sila ay naging maayos sa kanluran. Sa ganitong paraan, pakiusap. Mapang-eniayang kilo si Steven. Naglakad na silang tatlo papasok. Maya-maya pa, isang kakaibang tawa ang nagmula sa likuran nila. Hehe, Steven, ang lakas ng loob mong magpakita dito. Lumingon silang tatlo at nakita si Louis XXVI mula sa Kester Manor na naglalakad palapit sa kanila na may maliit na ekspresyon. Siya ay mayabang pa rin gaya ng dati at nakasuot ng maputlang gintong damit. Kitang-kita talaga ang aristokratikong kilos na iyon kahit saan man siya magpunta. Nagdilim ang mukha ni Steven nang makita si Louis XXVI dahil nakita niya si Alice Elizabeth na nakasunod sa kanyang likuran. Diyosa niya iyon. Napangiti si Alice nang makita si Steven at parang mas naging interesado sa kanya. Lumapit sa kanila si Louis XXVI na may pagtataka sa mukha. Tumingin siya kay Steven at binalaan, Steven, anong karapatan mong narito? Kumunot ang noo ni Steven at sinabing, kung pwede ka dito, bakit hindi ako? Nakuha mo lamang ang iyong titulo bilang duke sa pamamagitan ng mana. Wala itong dapat ipagmalaki. Hahaha, ngumisi si Louis XXVI at sinabing, pero duke pa rin ako. Higit na mas mahusay ako kaysa sa iyo, isang viscount. Ngayon, bilang isang duke, inuutusan kitang batiin ako. Ikaw. Galit na galit si Steven. Damn it, ginamit talaga ni Louis XXVI ang kanyang titulo bilang duke para apihin si Steven. Pagkasabi noon ni Louis XXVI, sinulyapan niya si Fennel at Philip sa tabi ni Steven. Aniya, talagang nakikipag-hangout ka sa dalawang hamak na Easterners. Steven, tingnan mo kung gaano kakalayo. Sa palagay ko, ang pamilya Smith ay mawawasak sa iyong mga kamay sa madaling panahon. Hindi sinasadya ni Philip na makisali sa simula, ngunit ang paghamak at pangungutya sa mga taga-silangan na nakapaloob sa mga salita ni Louis XXVI ay naiinis sa kanya. Nasaktan ka ba ng mga taga-silangan? Bakit wala kang magandang salita para sa mga taga-silangan? Biglang malamig na tanong ni Philip. Lumingon si Louis XXVI kay Philip na may panlalamig sa kanyang mga mata at sinabing, sino ka sa palagay mo? Ako ang duke ng Louis, isang royalty. Ang isang hamak at pangit na taga-silangan na tulad mo ay hindi karapat-dapat na tumayo at magsalita sa harap ko. Ang iyong mga salita ay madudumi lamang ang hangin sa paligid. Kayong mga taga-silangan ay basura. Si Louis XXVI ay galit na galit. Walang sino man ang nang-ahas na magsalita sa kanya sa ganoong paraan, lalo na ang isang hamak na taga-silangan. Ito ay isang insulto sa kanyang dignidad at pagmamataas bilang isang duke. Mas pinahahalagahan ng pamilya Louis ang dignidad kaysa buhay. Smack! Sinampal ni desididong ni Philip ang mayabang na mukha ni Louis XXVI kaya natulala ang kabilang partido. Marumi. Sa maruming pag-iisip ng lahi ninyong mga kanluranin, bakit marumi ang mga taga-silangan? Malamig na saway ni Philip. Kabanata 2557. Nagulat si Louis XXVI sa sampal na iyon. Katabi niya, gulat na gulat din si Alice. Tinakpan niya ang bibig niya, at dilat na dilat ang mga mata niya. Louis, okay ka lang. Nag-aalala pa rin si Alice kay Louis XXVI at mabilis na humakbang pasulong. Hinawakan niya ang braso niya at nag-aalalang tanong. Sabay titig kay Philip ng galit at pinagalitan, bakit mo binatukan si Louis? Bagamat bastos ang sinabi niya, hindi mo siya mapapahamak ng ganyan. Siya ang pinakabatang duke sa counter at ang magiging asawa ko. Pagkatapos sabihin iyon, tinitigan ni Alice si Steven na may hinanakit sa kanyang mga mata at sinabing, Steven, noong una ay nagbago ang isip ko tungkol sa iyo at gusto kong bigyan ka ng pagkakataon. Ngunit sa nakikita mo kung paano ka nakikipag-hangout sa isang walang ingat at rowdy na Easterner, nabigo ako sa iyo. Napakasama mo at napupuot sa kanila. Saway ni Alice kay Steven dahilan para mapangiti at agrabyado ang mukha ni Steven. Hindi niya inaasahan na ganito ang gagawin ni Alice, na tuluyang nagpabaliktad sa imaheng taglay niya sa kanya bilang isang dakilang diyosa sa kanyang isipan.
Ang kasalukuyang Alice ay ganap na nawala ang kagandahan, klase, at gilas ng isang prinsesa. Napakasama ng pakiramdam ni Steven, ngunit ipinaliwanag pa rin niya, Alice, pasensya na. Kaibigan ko sila, kaya hayaan mo akong humingi ng tawad sa iyo sa ngalan nila. Marahil ay nagalit lamang si Alice dahil natamaan si Louis XXVI, kaya nagalit siya at nawala ang kanyang kakisigan. Iyon ang naisip ni Steven. Gayunpaman, galit na sinampal ni Alice si Steven at pinahiya siya. Steven, sino ka sa tingin mo? Isa ka lang hamak na Viscount. Hindi ko tinatanggap ang paghingi mo ng tawad. Gusto kong humingi sila ng tawad kay Louis. Siya ay isang marangal na duke. Paano natin hahayaan na sampelan siya ng isang taga-silangan? Kung hindi mo sila hihingi ng tawad kay Louis, hinding-hindi kita mapapatawad. Nalungkot si Steven, at kumislap ang kanyang mga mata sa pag-aalala. Namumula ang pisngi niya sa sakit. Sina Philip at Fennel ay napatingin sa gilid ni Steven. Ito ang halaga ng pagiging lapdog. Sa palagay ni Alice, si Steven ay isang Viscount lamang at isang third wheel na siya ay nagkaroon ng interes. Hindi, marahil siya ay hindi kahit isang third wheel. Samantala, sa wakas ay bumalik si Louis XXVI sa kanyang katinoan at hinawakan ang kanyang medyo namamagang pisngi. Puno siya ng galit. Damn it, ang hamak na Easterner na ito ay talagang nang-ahas na sampelan siya, ang pinakabatang duke ng bansa Y. Isa itong kahihiyan sa maharlikang pamilya ni Louis. Isang ganap na insulto. F***, tanga kang Easterner. How dare you hit this noble face? Ako ang duke ng Louis. Ang pinakabatang duke ng bansa Y. Ang pinaka-promising duke sa ilalim ng Her Majesty the Queen. Ungol ni Louis XXVI na may maitim na mga mata. Ang gwapo niyang mukha ay tila medyo masama dahil sa pabago-bago ng emosyon. Lalo na ang baluktot na ilong at pag-spray ng laway na iyon ang nagpahirap sa iba na paniwalaan ang kanyang pagkakakilanlan. Duke ba talaga siya? Maraming tao na dumalo sa party ang nagtipon sa malapit. Lahat sila ay mga kilalang tao sa kanluran at natural na kinikilala sina Louis at Alice. Nako, si Duke Louis XXVI ba iyon? Sinampal talaga siya ng isang taga-silangan. Ano ang mali sa mundong ito? May nangahas na sampelan si Duke Louis sa mukha. Isa siyang Royal Duke. Nandyan din si Viscount Steven, pinagalitan ni Princess Alice. Sa isang banda, nagulat ang mga nanunood sa ginawang welga ni Philip. Sa kabilang banda, kinukutya nila si Steven. Ngayon, alam ng buong kanluraning mundo na si Steven ang matapat na lapdog ni Alice. Nalaman ng mga nagsuri kung ano ang ibig sabihin ng terminong lapdog. Palihim nilang tinutuya si Steven. Gayunpaman, hindi alam ni Steven. Hindi, kahit siya, iisipin niyang pinagseselosan lang siya ng iba. Kabanata 2558. Sa sandaling ito, mayabang na itinuro ni Louis XXVI si Philip at umungol. Damn it, dapat humingi ka ng tawad sa akin sa harap ng lahat. Babuliin ko din yung kamay mo. Iyan ang kabayaran ng iyong kawalan ng respeto sa akin. Gayunpaman, walang pakialam na tinitigan ni Philip ang galit na galit kay Louis at sinabing, Duke Louis, sa palagay ko, isa kang ordinaryong tao. Ang iyong tinatawag na dukedom ay walang anumang banta sa akin. Ano? How dare you look down sa Louis royal family? Umungol si Louis. Sa tabi niya, kinulit din ni Alice. Nang makita ang eksenang ito, nadurog ang puso ni Steven. Marahang tinapik ni Fennel ang balikat ni Steven at sinabing, Steven, dapat mong maunawaan sa mga mata ni Alice, maaaring wala kang halaga. Huwag mong murahin ang iyong pagmamahal. Dahil mababa ang tingin niya sa iyo bilang isang Viscount, bakit gusto mo pa rin siyang maging lapdog? Maraming mabubuting babae sa mundo. Dapat matuto kang sumuko. Sinulyapan ni Steven si Fennel bago siya tumingin kay Alice, na tuluyang nawala ng poise bilang isang prinsesa at nagsimulang magmura. Alice. Sa wakas, nag-ipon ng lakas ng loob si Steven at sinigawan si Alice, hindi na ako magiging lapdog mo. Wala kang karapatang utusan akong gawin ang ayaw kong gawin. Kaibigan ko sila, at hindi sila hihingi ng tawad. Nakuha lang ni Duke Louis ang nararapat sa kanya. Nagulat si Alice, tumingin kay Steven nang hindi makapaniwala, at sinabing, Steven, nababaliw ka na ba? Ako si Alice, ang iyong Diyosa. Hindi mo ba ako niligawan all this while? How dare you talk to me like that? Inutusan kita ngayon na humingi ng tawad sa akin. Kung gagawin mo, pipiliin kong patawarin ka sa kawalang ingat mo sa akin ngayon lang. Isa pa, baka pag-isipan kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon para ligawan ako. Tumawa si Steven at sinabing, hindi ka karapat-dapat dito. Gumugol sa natitirang bahagi ng iyong buhay kasama si Duke Louis. Ang mga salitang ito ay umalangaw-ngaw sa buong silid. Nagulat sina Alice at Louis XXVI. Napuno rin ng kilabot ang mga tao sa paligid nila.
Talagang binitawan ni Steven ang pagkakataong ligawan si Alice at nilinaw pa ang mga bagay sa pagitan nila. Sa oras na ito, nahulog si Louis the 26th sa isang siklab ng galit. Mabilis niyang idinial ang kanyang telepono at sumigaw, "Guards, pumunta kayo rito ngayon din. Gusto kong parusahan ang 3 kasuklam-suklam na kontrabida." Pagkasabi nito, tinitigil ni Louis the 26th si Philip at iba pa ng may pagyayabang at galit. Binyantaan niya sila na sinasabi, "Tapos na kayo. Malapit nang dumating ang mga personal guards ko. Sisiguraduhin kong bugbugin kanila ng maayos." Gayunpaman, nagkatinginan silang tatlo na nakangiti. Nanguna sina Philip at Fennel sa pamamagitan ng pag-roll up ng kanilang mga manggas at paglalakad patungo kay Louis. Anong ginagawa mo?" Naguguluhan si Louis. "Bubugbugin ka namin, syempre." Sabay nang umiti sina Philip at Fennel. Pagkatapos, sinuntok at sinipa nila si Louis the 26th bilang madugong paghihiganti. "Hooray! Hooray! Tumigil ka na, damn it. Isa akong duke." Umalangaw-ngaw sa kastilyo ang malungkot na hiyawan ni Louis the 26th. "Steven, tara na." Napalingon si Fennel at sumigaw. Naikuyom ni Steven ang kanyang kamao, hinubad ang kanyang jacket, sumugod sa laban, at sumigaw, "Louis, go to hell, you be ****starred." Kabanata 2559. Sina Philip, Fennel, at Steven ay nagbigay ng mesensinang bogbog sa mataas at makapangyarihang Louis the 26th. Ang pinakabatang duke ng counter ay nawala ang kanyang buong marangal na imahe at bumagsak sa lupa ng malungkot. Tinakpan niya ang ulo niya at sumigaw ng desperadong, "Aw! F***sake, tumigil ka. Ako si Duke Louis the 26th. Steven, moldite ka Viscount. Ito ay insubordination. Tapos ka na. Tapos na ang pamilya mong Smith." Umungol si Louis the 26th. "Kailangan kong bumalik at sabihin ito kay Reyna. Gusto kong bawiin ng Reyna ang marangal na karapatan ng pamilya mong Smith." "Louis the 26th, ****starred ka, how dare you threaten me? Sisipain kita hanggang mamatay." Galit na galit si Steven. Kapag nagsimula na siya, hindi na niya mapigilan. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Louis the 26th, na nakahiga sa lupa na nakadikit sa kanyang ulo. He cursed, "Gusto mo bang magreklamo tungkol sa akin? Sa tingin mo ba ay magugulo ang pamilya Smith?" Sa harap ng bangis ni Steven, nag-usap-usap ang mga nanunood. "Oh my, anong nakita ko?" Nakakatakot si Steven. Naglakas loob pa siyang talunin si Duke Louis. Tapos na. Ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso para sa isang Viscount na matalo ang isang Duke. Gayunpaman, si Philip at ang iba ay tila walang pakialam sa mga talakayan sa kanilang paligid. Napagod si Steven at tumigil sa pagsuntok at pagsipa. Malamig ang tingin niya kay Louis na mukhang kawawa sa sahig. Nakabawi si Alice mula sa kanyang pagkakabigla at nagmamadaling humakbang para tulungan si Louis na namamagana ang mukha. Ay nalalayan niya ito mula sa sahig at nagtanong, "Louis, okay ka lang?" "Oh, mahal kong Louis, tingnan mo lang ang iyong mukha." Nadurog ang puso ni Alice. Lumingon siya at galit na tumitig kay Steven, tinuro ang ilong nito at nagmumura, "Steven, how dare you? Viscount ka lang, pero sinaktan mo si Louis in public. Isa siyang duke. Tapos ka na. Tapos na rin ang pamilya mong Smith." Tumingin si Steven kay Alice at sinabing, "Alice, stop pointing fingers at me. Simula ngayon, hindi na kita liligawan, kaya respetuhin mo naman ako. Ang pamilya Smith ay nagkaroon ng isang duke minsan, at ang aking ama ngayon ay isang marquis. Mapopromote siya bilang isang duke sa susunod na buwan. Anong ibig mong sabihin?" Medyo natarante si Alice at hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Steven. Malamig nang umiti si Steven, mukhang yumuko kay Alice, at sinabing, "Walang ibig sabihin. Sana lang ay mabantayan mo ang iyong mga hakbang sa hinaharap." Pagkasabi nun ay tumalikod na si Steven at aalis na sana. Ngumiti din sina Philip at Fennel at sumunod din. Gayunpaman, hindi madaling palayain ni Louis ang mga mabangis na tawag na ito matapos siyang bugbugin. Agad siyang sumigaw, "Stop! Tumayo ka dyan, Steven. At kayong dalawa ay hanggal at hamak na mga taga-silangan. Ang pagkatalo sa duke ay isang malaking kasalanan. Huwag mo nang subukang tumakas." Sa sinabi nito, isang grupo ng mga personal na gwardya ng duke ang sumugod mula sa malayo. Ang mga gwardya na ito ay nakasuot ng pilak na kasuotan na may gintong guhit sa kanilang mga balikat at dibdib. Nakasuot sila ng customized na helmet ng knight ng mga personal na gwardya ng duke sa kanilang mga ulo. Nilagyan din sila ng ginto at puting knight sword sa kanilang mga baywang. Klang! Pinalibutan ng grupo ng 10 tao si Philip at ang iba pa at hinugot ang kanilang mga espada mula sa kanilang mga baywang. Nag-iba bigla ang atmosphere. Inirapan ni Louis the 26th si Steven at ang iba pang nakapaligid at mayabang na sinabi, "Gusto mong tumakbo, ha?
Dumating na ang mga personal guards ko, kaya tingnan natin kung paano ka makakatakbo. How dare you assault the Duke? Gusto kong mamatay kayong lahat. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Louis the 26th ang kanyang kamay at sumigaw, ibaba mo sila at ibalik sila sa bansaway. Gusto ko silang pahirapan. Sa isang iglap, humakbang ang 10 personal na gwardya para ibagsak si Philip at iba pa. Gayunpaman, sina Philip at Fennel ay nagpalitan ng tingin at walang magawang umiling. Beef! Bang! Thud! Wala pang isang minuto, ang 10 gwardya na ito ay binugbog hanggang sa isang pulpol. Si Louis the 26th ay natulala sa takot habang tinitingnan niya ang lahat ng mga gwardya sa kanyang paligid na umiiyak sa lupa. Pagkatapos, nakita niya si Philip na naglalakad palapit sa kanya na may hawak na espada ng mahabang kabalyero. Namutla ang mukha niya sa takot. You damned Easterner, anong gusto mong gawin? Sigaw ni Louis habang pasuray-suray na paatras sa takot na saksakin siya ni Philip gamit ang espada sa kamay. Malamig na tumingin si Philip kay Louis, na sa mga sandaling ito ay natakot sa kanyang talino. Itinaas niya ang silver sword sa kanyang kamay at inilagay sa leeg ni Louis. Ang matalim na dulo ng espada ay gumawa ng maliit na hiwa sa leeg ni Louis at tumulo ang dugo. Sa sobrang takot ni Louis ay halos lumuhad siya at humingi ng awa. Duke Louis, sana ay makabalik ka at magbasa tungkol sa silangan. Itigil ang paggawa ng mga insulto sa bawat pagliko. Marahil sa mata ng silangan, ikaw ang mas mababa. Malamig na sabi ni Philip. Gamit ang isang flash ng espada ng knight sa kanyang kamay, nilagay niya ang damit at pantalon ni Louis. Aba, sa isang iglap, tumambad si Louis sa kanyang underwear. Agad naman itong sinundan ng mapanuksong tawa. Bagamat alam ng maraming tao na si Louis the 26th ay isang duke at hindi madaling magulo, ang nakakatawa at nahihiyang hitsura habang nagmamadaling kunin ang kanyang pantalon ay naging mahirap para sa kanila na manatiling kalmado. Sa gitna ng pangungutya ng lahat, galit na tinitigan ni Louis ang paalis sa likod ni Philip at ng iba pa na may hawak na pantalon. Siya ay umungal. F***sake, hindi kita bibitawan. Talagang hindi ko gagawin. Pagkatapos, tumakbo siya sa kanyang kotse sa takot at umalis sa lugar kasama si Alice. Naglakad si Philip at iba pa sa kastilyo. Sa gitna ay isang malaking open-air pool party na maliwanag na naiilawan. Hindi mabilang na mga hot at sexy na babae ang naglibot. Ang kanilang mga nanginginig na katawan at kumikinang na mga figures sa mga alon ay nagpasigla sa mga puso. Biglang huminto si Stephen, seryosong tumingin kina Philip at Fennel, at sinabing, "Salamat, Young Patriarch Clark, Lord Apollo, ako." Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at nakangiting sinabing, "Stephen, kung medyo hindi ka business-minded, pwede talaga tayong maging magkaibigan." Sa pag-init nito, nagningning ang mga mata ni Stephen habang nakatingin kay Philip at sinabing, "Young Patriarch Clark, handa ka bang makipagkaibigan sa akin?" Nagkibit balikat si Philip at sinabing, "Bakit hindi? Ang mga kaibigan ay dapat tretuhin ng may katapatan." "Stephen, sana hindi mo ako pababayaan." Bahagyang kumunot ang noo ni Stephen, nag-isip sandali, at sinabing, "Young Patriarch Clark, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa iyo ang sincerity ko." Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad papunta sa kanto. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-dial ng numero, at bumulong dito. Pagkatapos, bumalik siya sa tabi ni Philip at Fennel. "Aniya, malapit na dito ang sincerity ko. Sana ay magustuhan mo ito." Tumingin si Philip kay Stephen, tinapik ang balikat niya, at sinabing, "Stephen, tawagin mo na lang akong Philip mula ngayon." Kabanata 2560 na po. Ngumiti si Stephen, tumanggo bilang tugon, at sinabing, "Mas mabuting tawagin kitang Mr. Clark." Hindi naman naabala si Philip. Nakatayo sila sa bakana ng kastilyo at pinanood ang nakalalasing na pool party sa loob. Maraming kilalang tao sa kanluran ang nasa eksena, naghahalo at nakikipag-chat. Nakahanap din si Philip at ang iba sa isang sulok at pansamantalang naupo. Lumapit ang isang waiter at nagsilbi sa kanila ng alak. Tumingin si Philip sa mga nagsasayawan sa malapit, pagkatapos ay tinanong sina Fennel at Stephen sa mahinang boses, "Ito bang pool party ang pribadong kaganapan ngayong gabi? Ang pagpili ba ng mga Diyos ay isang laro ng bata sa kanluran?" Nang hindi na hinintay na magsalita si Fennel, ipinaliwanag ni Stephen, "Mr. Clark, mali ang pagkakaintindi mo. Appetizer lang ito bago ang private party. Ang pangunahing kaganapan ay darating mamaya. Ang nakikita mo ngayon ay prelude lamang. Ang tunay na big shot ay kadalasang nasa loob." Habang sinasabi iyon ni Stephen, sinenyasan niya ang kanyang mga mata sina Philip at Fennel na tumingin sa ikalawang palapag ng napakagandang kastilyo. Tumangala si Philip. Sa katunayan, nakikita niya mula rito ang malaking open-air balcony sa ikalawang palapag ng kastilyo.
Maraming dignitaryo ang nag-uusap at paminsan-minsan ay napapasulyap sa mga nagsasalo-salo sa ibaba. Gayunpaman, wala kaming panloob na imbitasyon, kaya maaari lamang naming tingnan mula dito. Tanging ang mga pangunahing bisita ng pribadong party na ito ay maaaring pumasok sa ikalawang palapag, kasama ang lahat ng puwersang magkakaugnay sa pamilya Lovelace. Ginamit ni Steven ng husto ang kanyang kadalubhasaan sa katalinuhan at ipinakilala ang ilang malalaking shot kina Philip at Fennel. Ang matandang may buhok ay si Hubert Marjorie, ang presidente ng isang nakalistang kumpanya na may kabuuang asset na umaabot sa 30 bilyong dolyar. Pinamamahalaan niya ang negosyo sa pag-import at pag-export para sa pamilya Lovelace sa dilim at kung minsan ay nagpupuslit ng mga armas. Bumagsak ang mga mata ni Philip sa isang matandang may kulay abong buhok sa ikalawang palapag. Mukha siyang matambok at namula habang humihigop ng alak at nakikipagkwentuhan sa kanilang mga babae. Ang matangkad na lalaki doon ay si Pete Faraday, ang taong namamahala sa liaison at pangunahing ahente para sa pamilya Lovelace sa Senador Donna. Siya ay may maraming abnormal na puwersa sa kanyang kamay at mahilig gumawa ng mga mapanlinlang na pamamaraan, ngunit ang taong ito ay may kasakiman sa pera at pagnanasa. Sumimsim si Steven ng kanyang alak at nakangising sinabi, siguro maaari kang magsimula sa kanya at makakuha ng maraming impormasyon tungkol sa pamilya Lovelace. Naningkit ang mga mata ni Philip habang seryosong nakatingin sa matangkad na lalaki. Pete Faraday, may pagkakataon ba na dalhin siya para makipag-chat? Tumingin si Philip kay Fennel. Tumango si Fennel at sinabing, walang problema. Nagpatuloy si Steven sa pagpapakilala, ang babaeng taga-silangan na nakasuot ng pulang baklas na damit doon ay isang mahalagang tao ngayong gabi. Isa siyang pangunahing miyembro ng pamilya Lovelace na tinatawag na Cleo Lovelace. Ayon sa katalinuhan, kapatid siya ni Shane Lovelace. Siya ay isang napakatalino na babae na may mahusay na pag-iisip at paraan. Nang marinig iyon, tumingin sina Philip at Fennel. Sa ikalawang palapag, ang babaeng nakasuot ng pulang baklas na damit ay may maesla na tampok sa mukha at napakarilag. Siya ay napaka-elegante at marangal. Ang nakatatandang kapatid ni Shane, si Cleo Lovelace. Para bang naramdaman niya ang mga titig ng tatlong tao, tumingin si Cleo sa timog silangan na sulok sa ibaba. Nakipag-eye contact siya kay Philip. Ngumiti si Cleo, at parang kumikislap ang mga mata. Matapos ang maikling eye contact na ito, may sinabi si Cleo sa kanilang mga tao sa paligid niya bago siya tumalikod at nawala sa paningin. Nagpatuloy si Steven, yung isa dyan. Matapos ipakilala ang maraming tao sa isang hilera, nakuha ni Philip ang magaspang na ideya ng mga taong ito. Para sa bakanting posisyon ng mga Diyos, ang pamilya Lovelace ay talagang nahihirapan. So, ano sa tingin mo ang mga pagkakataon na si Shane ang maging bagong Diyos? Kumunat ang noo ni Philip at tinanong si Fennel. Nagkibit-balikat si Fennel, Samandal, at sinabing, mahirap sabihin. Kung siya ay maging isang Diyos, ang mga puwersa sa ilalim ng kanyang utos ay isang kadahilanan, ngunit si Zeus ang magpapasya sa huli. Kung hindi, makukuha lang niya ang posisyon sa pamamagitan ng isang hamon. Natahimik si Philip. Umupo lang sila saglit. Sa oras na ito, isang halimuyak ang umalangaw-ngaw. Sa sumunod na sandali, isang malinaw at kaaya-ayang boses ang umalangaw-ngaw. Isang karangalan na tanggapin si Mr. Clark sa kastilyo ng pamilya Lovelace. Tumangala si Philip at nakita si Cleo na nakasuot ng pulang damit na walang baklas, mukhang napakarangal habang naglalakad palapit sa kanila. Gamit ang isang baso ng whiskey sa kanyang kamay, nag-toast siya kay Philip. Naningkit ang mga mata ni Steven habang nakatingin kay Cleo at bumulong sa tenga ni Philip, Mr. Clark, mag-ingat ka, hindi madaling pakisamahan ang babaeng ito. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, kilala mo ba ako, Miss Lovelace? Cleo said graciously, oo naman. By right, you can consider the son-in-law of our Lovelace family, right, Mr. Clark? Mabilis na nagyelo ang hangin sa paligid. Humigop ng alak si Philip sa kanyang kamay, itinaas ang kanyang kilay para tingnan ang nakangiting si Cleo, at tinanong, may gusto ka ba rito, Miss Lovelace? Nagkibit-balikat si Cleo at nakangiting sinabi, wala naman masyado. I just think that I should remind you, baka may mangyari na hindi ka nais-nais mamaya. Ibinaba ni Philip ang baso ng alak sa kanyang kamay, itinaas ang kanyang kilay, at nagtanong, may hindi ka nais-nais. Cleo pursed her lips and said, malaman mo rin mamaya. Hindi na kita iistorbahin pa. Sana masaya ka. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Cleo at umalis. Natahimik si Philip at ang iba pa. Anong ibig sabihin ni Cleo? Umiling si Fennel sa pagtataka at sinabing, hintayin natin kung ano ang mangyayari. Hindi nagtagal, natapos ang pool party. Sa gitna ng mga ilaw at palakpakan, ang mga taong iyon sa ikalawang palapag ng kastilyo ay bumaba rin sa entablado sa unang palapag upang magsaya kasama ang lahat.
Tumayo si Cleo sa gitna ng platform at nakangiting sinabi sa lahat, natutuwa ako na lahat ay makakapunta sa private party na idinaraos natin ngayong gabi. Susunod, anyayahan natin ang dalawang pangunahing bituin ng gabi. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa gitna ng dumadagandong na palakpakan, dalawang nakadamit na figure ang lumabas mula sa bulwagan ng kastilyo na napapaligiran ng mga katulong. Ang isa ay bata at gwapo, nakasuot ng puting suit na parang Prince Charming mula sa isang fairy tale. May evil charm sa sulok ng kanyang bibig, si Shane Lovelace. Ang isa naman ay nakasuot ng itim na evening dress. Siya ay lumakad na may marangal at eleganteng mga hakbang, mukhang napakakaakit-akit at mapagbigay. Dito, sa sandaling lumitaw siya, naakit niya ang atensyon bukod sa madla. Nakasilaw siya sa ilalim ng mga ilaw. Napakaganda talaga ng isang babaeng taga-silangan. Hindi maiwasan ng lahat na purihin siya ng palihim. Nang makita ni Philip ang babaeng nakaitim na panggabing damit, bigla siyang tumayo. Win Johnston. Kabanata 2561. Sa sandaling ito, magkasamang lumitaw sina Win at Shane, mukhang nakasisilaw at marangal sa ilalim ng spotlight. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Philip ang isang marangal at eleganteng panig ni Win. Hindi, para maging tumpak, si Win sa nakaraan ay napakadaling lapitan. Kahit na dumalo siya sa mga kaganapan sa negosyo at magbihis para sa okasyon, hindi siya magiging ganito. Iyon ay dahil ang kasalukuyang Win ay lumilitaw na nagdadala ng isang hindi pamilyar na pakiramdam ng distansya. Biglang tumayo si Philip na ikinagulat ni Fennel at Steven sa tabi niya. Inayos ito ng Horace. Nakilala niya si Win, kaya nang makita niya sina Win at Shane na sabay na naglalakad palabas, biglang nanlamig ang gilid ng mga mata niya. Tanong niya, bakit nandito si Win? Si Philip ay umiling sa pagkataranta, ngunit tila narito si Win para dumalo sa party na ito. Ngumiti si Steven, tumayo, at sinabing, Mr. Clark, ito ang mahalagang tao na sinabi ko na baka gusto mong makilala. Ayon sa impormasyon ko, asawa mo siya. Hindi pa naiintindihan ni Steven ang implikasyon at naisip na lamang ni Philip na magiging masaya ang pagkikita ng asawa. Kung tutuusin, nasa ibang bansa siya, dapat ay masaya siyang makita ang babaeng palagi niyang iniisip. Siyempre, masaya si Philip. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng lamang habang nakatingin kay Win sa ilalim ng spotlight na napapalibutan ng lahat. Para siyang isang regal angel. Samantala, sa stage, niyaya ni Cleo sina Win at Shane na pumwesto sa harapan. Ngumiti siya sa lahat at sinabing, Everyone, I'd like to formally introduce someone to you tonight. She's the long-lost bloodline of my Lovelace family and will also become a core member of our family in the future. Pumalakpak si Cleo at niyaya si Win na humakbang. Mapagpakumbaba na yumuko si Win sa lahat at sinabing, napakasayang makilala kayong lahat. Ang pangalan ko ay Win Johnston. Isang palakpakan ang umalangaw-ngaw. Ang lahat ay humanga sa malaanghel na poise at hitsura ni Win. Nagsimula ang mga talakayan sa ibaba ng entablado. Tumayo si Philip sa sulok, umaasang makikita siya ni Win. Gayunpaman, si Win ay tila hindi lumingon sa direksyong iyon at patuloy na nakikipag-chat sa mga mararangal na panauhin. Nang makitang aalis na si Win sa plataporma kasama sina Cleo at Shane, hindi na makapaghintay si Philip. Mabilis siyang naglakad sa gitna ng mga tao. Habang papalapit siya ay narinig niya ang tawa ni Win. Hinawakan ni Philip ang maselang braso ni Win habang siya ay papaalis na at sinabing may magiliw ng ngiti, Win niye. Maraming dignitaryo ng kanluran ang nabigla sa tagpong ito. Anong nangyayari? Sino ang bastos na taga-silangan na iyon? How dare he grab the angel arm? Hindi. Sino si B? Mukha siyang hindi pamilyar. Saan siya nanggaling? Sa gitna ng daldala ng mga tao, nanatili ang isang banayad ng ngiti sa mukha ni Philip. Tutal, kalahating buwan na siyang umalis ng bansa. Para makilala niya si Win na kanina pa niya iniisip, natural na tuwang-tuwa siya. Excited na ibinuka ni Philip ang mga braso at akmang yayakapin si Win. Gayunpaman, isang biglaang pagbabago ang naganap. Smack! Lumingon si Win, malamig ang mukha. Itinaas niya ang kanyang makatarungang braso, hinaampas si Philip sa mukha, at pinagsabihan, hayaan mo. Sino ka ba, kilala ba kita? Umalangaw-ngaw ang sampal na ito sa buong pool party at pati na rin sa puso ng lahat. Natigilan si Philip at tumayo sa kinatatayuan. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang pamilyar na babae sa harapan niya. Natigilan din si Fennel at Steven na lumapit at nagkatinginan, hindi mo ari ang sitwasyon. Lord Apollo, anong nangyayari? Hindi ba si Miss Win Johnston ang asawa ni Mr. Clark? Bakit parang hindi niya kilala? Natarante si Steven. Lalong natulala si Fennel, at dumilim ang mukha. Nagulat din ang mga kanluranin sa paligid bago sila humagalpak ng panunuya. F*** that Easterner for trying to take advantage of my goddess. Hoy!
hindi ka kilala ni Miss Johnston, tanga kang pervert. Mga bantay, sipain mo ang Easterner na iyan. Hindi namin siya tinatanggap dito. Sa pagharap sa sumpa ng lahat, hindi mapakali si Philip. Panay ang pagkakasabi niya kay Win sa harapan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Win. Bakit niya sinabing hindi niya siya kilala? Mula sa mga mata ni Win, kitang-kita ni Philip ang galit at hindi pamilyar sa kanya. Tama iyon, hindi pamilyar. Puno ng pagkasuklam sa kanya ang maningning na mga mata ni Win. Hindi niya talaga siya nakilala. Paano naging posible iyon? Nabalisa si Philip kaya hinawakan niya si Win at sumigaw, "Winnie, ako, ito. Ako si Philip Clark. Asawa mo ako. Ano bang problema mo? Bakit hindi mo ako nakikilala?" Napahawak si Win kay Philip at naramdaman ang sakit sa kanyang palso. Sumigaw siya, "Bitawan mo ako, hindi kita kilala. Anong asawa? Kapag hinawakan mo ulit ako, tatawag ako ng security." Nagpupumigla si Win. Sa oras na ito, humakbang si Shane na may kasamang ngiti mula sa tabi ni Win. Hinawakan niya ang kamay ni Philip at hinaila siya palayo kay Win. Malamig niyang tiningnan si Philip at sinabing, "Philip Clark, ito ang kastilyo ko, huwag masyadong lumayo." Pagkasabi noon, biglang tinulak ni Shane si Philip na may malamig na mga mata. Napaatras si Philip, punong-puno ng di paniniwala at di pagkaintindi ang mukha. Lumipat ang mga mata niya sa pagitan ni Win at Shane. Sigaw niya, "Winnie, ako ito? Philip Clark. Kalahati buwan na lang. Ano bang problema mo?" Halatang natakot si Win sa ginawa ni Philip at nagtago sa tabi ni Cleo. Sabi niya, "Paumanhin, wala akong kilala na Philip Clark. Sa tingin ko maling tao ang nakuha mo." Boom! Sumabog ang pangungusap na ito sa puso ni Philip. Hindi niya talaga siya nakilala. Ang kanyang asawa ng 4 na taon ay talagang hindi siya kilala. Nakakatawang biro. Baka may nangyari kay Win. Napilitan ba siya? Malamig na tinitigan ni Philip si Shane at galit na sinabi, "Shane Lovelace, pinilit ba ng pamilya Lovelace mo si Win? Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang gawin sa kanya, sisirain ko ang pamilya Lovelace mo." Gayunpaman, ngumiti si Shane at sinabing, "Philip, mabuti kang mabuti. Siya ang hindi nakakakilala sa iyo. Cleo, alis na tayo. Medyo napagod ako," sabi ni Win kay Cleo na nasa tabi niya. Parang ayaw niyang manatili dito. Tumanggaw si Cleo at tumalikod na para umalis kasama si Win. Nabalisa si Philip at napasigaw, "Winnie, Win. Bakit hindi mo ako nakikilala? Ano bang problema mo?" Bang! Marahas na sinipa ni Shane si Philip sa dibdib at malamig na sumigaw, "Mga bantay. Itapon ang manggugulo na ito." Sa isang iglap, 4 o 5 matataas na matipunong bodyguard ang sumugod at itinulak si Philip sa lupa. May dala silang espesyal na posas. Si Philip ay ganap na napigilan nang sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga espesyal na kapangyarihan. Napatingin si Shane kay Philip na nakaipit sa lupa at malamig na tumawa. "Aniya, Philip, you never expected this, right? Hahaha." Pagkatapos sabihin iyon, sumigaw siya, baliin ang kanyang mga braso at itapon siya. Gayunpaman, sa oras na ito, si Win, na handa nang umalis, ay tumalikod at bumulong, "Kalimutan mo na ito, Shane. Paalisin mo na lang sila." Kabanata 2562. Malamig na sinulyapan ni Win si Philip na nakaipit sa lupa, at bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Para sa isang maikling sandali ngayon, ang kanyang puso ay talagang kumirot. Ano ang mali sa kanya? Hindi niya kilala ang lalaking nasa harapan niya, kaya bakit biglang kumirot ang puso niya kapag nakita niya itong nakaipit sa lupa? Ngumiti si Shane at sinabing, "Okay." Pagkatapos, malamig niyang tinitigan si Philip na nakaipit sa lupa. Sinabi niya nang may panunuya, "Mga bantay, itapon ninyo siya." Sa utos na iyon, kinaladkad ng mga bodyguard si Philip pataas at palabas sa likod ng pinto. Napatitig si Philip kay Win na tumalikod na para umalis. Hindi siya makapaniwala na hindi siya makikilala ni Win kahit nasa harapan niya ito. Kalahati buwan pa lang silang hiwalay. Paano ito mangyayari? Bakit ito mangyayari? Anong nangyari kay Win? Ginawa ba ito ng pamilya Lovelace? Winnie, ako si Philip, asawa mo. Hindi mo lang ba naaalala si Mila? Umungol si Philip. Sa di kalayuan, biglang huminto si Win. Nanlamig ang mga mata niya habang bumubulong, "Mila." Tapos, napahawak siya sa masakit niyang ulo. "Win!" Sigaw ni Cleo at walang magawang pinagmamasdan si Win na hinimatay. Dali-dali niyang inalayan si Win at umalis kasama ang mga katulong. Sa gilid na ito, si Philip at ang iba ay itinapon sa labas ng kastilyo. Si Philip, Fennel, at Steven ay nakatayo sa pintuan. Hindi kaagad nagsalita si Fennel at Steven kay Philip sa sandaling ito ngunit tahimik na tumingin sa kanyang madilim na mukha.
Panay at malamig na nakita si Philip sa pintuan ng kastilyo habang lalong lumalakas ang kanyang kawalang paniwala at galit. Baka may nangyari kay Win. Malinaw niyang inayos na protektahan siya ng mga miyembro ng Shadow Guards. Bakit mangyayari pa ito? May nangyari kaya sa kanila? Sa sandaling ito, seryosong sinabi ni Fennel, Philip, huwag kang mag-alala. Baka may dahilan si Win. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tukuyin kung nakalimutan mo na ba talaga ni Win. Sa tingin ko, tiyak na may nangyayari dito na hindi natin alam. Bagamat halos mawala na ang pamilya Lovelace sa bansa, maganda ang kalagayan nila sa kanluran. Hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanila. Nang marinig ang mga salita ni Fennel, nanginginig ang mga kamao ni Philip habang malamig na sinabi, kahit ano pa man, kung may mangyari man kay Win, hindi ko hahayaang mawala ang pamilya Lovelace ng madali. Sa sinabi nito, sumibol ang napakalaking hangarin sa pagpatay kay Philip. Sa oras na ito, isang kotse ang huminto sa gilid ng kalsada, at isang binata ang lumabas sa kotse. Nagmamadali siyang lumapit, yumuko kay Steven, at sinabing, Viscount Steven, ito ang impormasyong nasa sagot namin at ang impormasyong hiniling mo sa akin na dalhin. Tumango si Steven at winagaway ang kamay bilang senadorya sa katulong na tumabi. Pagkatapos, kinuha niya ang espesyal na kaso ng metal na dokumento, nagpasok ng espesyal na password, at pinindot ang kanyang fingerprint sa device. Naglabas siya ng dokumento mula sa kaso. Sabi niya kay Felipe, Mr. Clark, ito ang aking mabuting kalooban bilang isang mabuting kaibigan. Ito ang impormasyong hiniling ko sa aking pamilya na ipapadala tungkol sa pamilya Lovelace at sa iyong asawa. Dapat mong tingnan ito. Ang impormasyong ito ay ang pinakabago, hindi pa nababasa ni Steven. Kabanata 2563. Lumingon si Philip, tumingin kay Steven, at kinuha ang dokumento sa kamay ni Steven. Pinagmasdan niya itong mabuti bago pumipintig ang mga ugat sa kanyang noo. Umungol siya, damn the Lovelace family. Nang makita ang kalagayan ni Philip, sumugod sina Fennel at Steven para tingnan. Nang makita nila ang laman ay natigilan din sila. Ang dahilan pala kung bakit hindi nakilala ni Win si Philip ay dahil pinakialaman ng pamilya Lovelace ang kanyang memorya. Ginamit talaga nila ang pinaka-advanced na teknolohiya para muling isulat ang memorya ni Win. Ngayon, naging puppet lang si Win para bumalik ang Lovelace family. Ang hangin ay nahulog sa patay na katahimikan. Galit na sinabi ni Fennel, ano ang sinusubukang gawin ng pamilya Lovelace? How dare they do something like this? Sabay-sabay akong mag-aayos ng manpower. Kahit na kailangan natin siyang sunggaban ng puwersa, ilalabas natin si Win ngayong gabi. Sa sinabi nito, tatawag na sana si Fennel sa strategist. Gayunpaman, biglang sinabi ni Philip, hindi na kailangan. Bumalik tayo at planuhin itong mabuti. Pagkatapos sabihin iyon, matagal na sumulyap si Philip sa pintuan ng kastilyo. Tumalikod na siya at umalis kasama sina Fennel at Steven. Pagkatapos ng napakaraming bagay, hindi na muling magiging walang ingat si Philip. Para magawa ito ng pamilya Lovelace, dapat mayroon sila ng kanilang trump card. Kung nakapasok siya sa kastilyo ngayong gabi, maaaring maglalaro siya sa mga kamay ni Shane at Cleo. Dapat niyang planuhin itong mabuti. Bukod dito, ang mga nakatagong puwersa ng pamilya Lovelace ay hindi pa lumalabas hanggang ngayon. Philip dared hindi kumuha ito sugal. Kung saktan nila si Win, siguradong pagsisisihan niya ito. Samantala, sa matayog na cylindrical spire na iyon ng kastilyo, magkatabi sina Shane at Cleo. Habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay, tumingin si Shane kay Philip at ang dalawa pang papaalis na sakay ng kotse sa pintuan ng kastilyo. He sneered and said, Hehe, akala ko ba break-in siya? Hindi ko inaasahan na pipiliin niyang umalis. Nakakagulat talaga. Naka-cross arms na si Cleo, ipinapakita ang buong figure niya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, nag-mature na siya. Dapat tayong maging mas ingat. Bukod dito, ayon sa impormante, naintindihan niya ang paggamit ng pinagmulan ng pagkahari at may 5 pinagmumulan ng pagkahari, hindi bababa sa iyo. Kapag nagkaroon ng away sa inyong dalawa, walang kasiguraduhan kung sino ang mananalo. Tumawa si Shane, lumingon kay Cleo, at sinabing, Ate, masyado mo ba akong minamaliit? Pinandilatan ni Cleo si Shane at sinabing, hindi kita minamaliit kundi binabalaan kita. Huwag subukang guluhin siya ng pribado. May plano pa kaming isakatuparan. Kung magulo ang plano, hindi ka pababayaan ng mga matatanda sa pamilya. Dapat mong tandaan na ikaw ang pag-asa sa hinaharap ng pamilya Lovelace at ang papalit sa kanya. Nagkibit-balikat si Shane at walang pakialam na sinabi, mas gusto ko ang kalayaan. Ngumuso si Cleo at sinabing, kapag ipinanganak ka na sa pamilyang Lovelace, wala nang kalayaang magsalita. Biglang nagdilim ang mukha ni Shane. Iniba niya ang usapan at nagtanong, kamusta si Win?
Sabi ni Cleo, nakatulog siya pagkatapos ng injection. Nararamdaman pa rin niya ang mga epekto ng muling pagsusulat ng memorya. Sa hitsura ni Philip ngayon, ang una kong plano ay hayaan si Win na pasiglahin siya para mawala ang kanyang isip at kumilos ng pabigla-bigla. Sa hindi inaasahan, si Win ang naapektuhan. Sumimangot si Shane at sinabing, taasan ang dosis ng iniksyon, kung gayon. Nang marinig iyon, napasigaw si Cleo, baliw ka ba? Kung hindi siya makatiis, mababaliw siya at tuluyang mawawala ng silbi sa aming pamilya. Nagkibit balikat si Shane at sinabing, okay, whatever. Ikaw na bahala. Paano ang mga lalaking iyon? Kamusta na sila ngayon? Dumilim ang mukha ni Cleo at sinabing, nakulong sila. Pagkatapos ng lahat, miyembro sila ng Shadow Guards na kabilang sa pamilya Clark. Wala talaga tayong magagawa sa kanila at maikulong lang sila pansamantala. Bukod dito, nagpapadala sa iyo ng mensahe si Fourth Uncle na hinihiling sa iyo na makipagdeal kay Hades, ang Panginoon ng Underworld. Kabanata 2564. Nakuha ko. Panipi. Tumango si Shane bilang tugon at sinabing, kumusta ang paghahanda para sa halalan ng Diyos? Sagot ni Cleo, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Bumalik sa pribadong manor ng Fennel, magkasamang nakaupo sina Philip, Fennel, at Steven. Malungkot ang mukha ni Fennel habang nagtanong, ano ang plano mong gawin? Tahimik lang si Philip habang nakatingin sa intelligence na ipinadala ni Steven. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya kay Steven, I need more information about the Lovelace family in the West. Maaari nating pag-usapan ang presyo. Kumunat ang noo ni Steven at sinabing, Mr. Clark, hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero limitado ang tungkulin ko. Ang tungkulin ay nasa aking ama. Kailangan ko siyang tanungin tungkol dito. Tumango si Philip. Mabilis na bumangon si Steven, tumabi, at tumawag. Pare, ito si Steven. Kasama ko ngayon si Mr. Clark. He needs more information about the Lovelace family, magalang na sabi ni Steven sa kabilang linya. Isang mabagsik na boses ang umalangaw-ngaw. Steven, dapat mong malaman ang anumang impormasyon ay may katumbas na presyo. Hindi pa natutugunan ni Mr. Clark ang mga kondisyon natin noon, kaya hindi na magbibigay ng karagdagang impormasyon ang pamilya Smith. Pare, kaibigan ko si Mr. Clark. Maaari ka bang maging mas flexible? Isa rin itong pagkakataon para sa aming pamilyang Smith na kaibiganin ang mga Clark. Gusto mo bang palampasin ang pagkakataong ito? Tanong ni Steven. Natahimik ang kabilang linya, pagkatapos ay ang tunog ng pagtapik sa mesa. Maya-maya, sumagot ang nasa kabilang dulo ng telepono, Steven, kailangan mong tandaan na ikaw ang may gawa nito. Hindi mo natanggap ang aking pahintulot. Naiintindihan mo ba? Hindi lang ako ang taong may huling say sa pamilya Smith. Naiintindihan ko. Naintindihan naman agad ni Steven ang ibig sabihin ng ama. Matapos tapusin ang tawag, mabilis na natanggap ni Steven ang naka-encrypt na impormasyon. Ang lahat ng katalinuhan ay naka-embos sa tuktok ng pamilya Smith sa pabalat. Mr. Clark, ito ang impormasyong gusto mo. Ako ngayon ay isang makasalanan ng pamilya Smith. Nagmamadaling lumapit si Steven, ipinadala ang impormasyon sa iPad, at iniabot kay Philip. Sinulyapan ito ni Philip at sinabing, Steven, huwag kang mag-alala. Kaibigan kita. Tutulungan kita. Pagkasabi noon ay hindi na nagdalawang isip si Philip. Binasa nilang tatlo ang impormasyon tungkol sa pamilya Lovelace sa kanluran. Matapos basahin ito, nagkaroon sila ng pangkalahatang pag-unawa sa saklaw ng impluwensya ng pamilya Lovelace sa kanluran. Malungkot na sabi ni Fennel, hindi ko akalain na ang kapangyarihan ng pamilya Lovelace sa kanluran ay talagang may tatago ng ganoon kalalim. Nakikipag-ugnayan pa nga sila sa kanilang mga sagradong bulwagan at kasangkot sa pag-unlad ng kakanyahan ng buhay. Kahit na ang Hall of the Sun ay may sariling intelligence agency, hindi rin nito magagawa ang lahat ng gusto nito. Sa mga tuntunin ng katalinuhan, ang pamilya Smith ay isa pa rin sa pinakamagaling sa pagtitipon nito. Tiningnan ni Philip ang impormasyon sa kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay unti-unting napuno ng kadiliman. Aniya, ang pamilya Lovelace ay nawala sa bansa sa loob ng maraming taon. Matapos magtrabaho ng husto sa kanluran sa mahabang panahon, hindi nakakagulat na nakamit nila ang mga ganoong resulta. Ang mahalaga ay kung ang pamilya Lovelace ay makakakuha ng pagkilala sa kanluran. Kung gagawa ako ng hakbang laban sa kanila, lalabas ba ang mga sagradong bulwagan at puwersang ito para pigilan ako? Kabanata 2565. Mataimtim na sinabi ni Fennel, batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang pamilya Lovelace ay may mga pakikitungo sa kanilang mga sagradong bulwagan. Sa palagay ko ay hindi kahahayaan ng mga sagradong bulwagan na ito ay gumawa ng hakbang laban sa kanila ng ganoon kadali. Ito ay isang pambihirang panahon.
Si Shane Lovelace ay nakikipagkompetensya para sa posisyon ng bagong Diyos kapag nagtagumpay siya, ang mga sagradong bulwagan na ito ay magkakaroon ng higit pang mga, kaya, sa aking opinyon, dapat silang pumasok at itigil ito, iba ang lugar na ito sa ating bansa iyong pamilyang Clark ang malaking bahagi ng ekonomiya, ang iba ay nasa kamay ng kanluran. Dito, sila lang ang mga hari, samantalang ang kapangyarihan ng pamilya Clark ay halos hindi makakapasok. Matapos marinig si Fennel, tumahimik si Philip. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Fennel. Mahirap gumawa ng hakbang laban sa pamilya Lovelace sa kanluran. Ito ay katumbas ng pagbabante sa interes ng ilang sagradong bulwagan. Ang pagsalungat sa pamilya Lovelace ay ang pagdeklare ng digmaan laban sa mga sagradong bulwagan na ito, at ang mga kahihinatnen ay maliwanag. Bukod dito, kung talagang nangyari iyon at ang iba pang mga sagradong bulwagan ay nasaktan din, hindi ito mapapakinabangan ni Philip. Steven, ano sa tingin mo? Tanong ni Philip. Nag-isip sandali si Steven at sinabing, Mr. Clark, base sa aking panghuhusga at personal na opinyon, ang nangyari ngayong gabi ay malamang na sinadya ng pamilya Lovelace. Dapat mo pa ring tandaan ang sinabi ni Miss Cleo sa amin nang dumating siya. Pinaghihinalaan ko na sinadya ka nilang guluhin at guluhin ka na kumilos ng pabigla-bigla. Tulad ng sinabi mo, kung pinili nating labanan sila ng direkta, maaaring magkaroon tayo ng isang mahirap na labanan na naghihintay sa atin. Bukod dito, nasa kamay pa rin nila si Miss Johnston. Kung lumala ang sitwasyon, hindi matitiyak ang kanyang kaligtasan. Tumango si Philip. Tama si Steven. Ang pangyayari ngayong gabi ay malamang na pinlano ni Cleo para matrigger si Philip. Gayunpaman, kahit na ano, kailangan niyang makipagkita kay Win mag-isa. Pagsusulat ng memorya. Ang pamilyang Lovelace ay talagang naglakas loob na gumamit ng ganitong paraan ng pagsira ng sangkatauhan kay Win. Hinding-hindi sila bibitawan ni Philip. Bago iyon, kinailangan ni Philip na kumalma at paghandaan ang lahat. Sa oras na ito, dinala ni Hans Gooding ang isang kidnap na tao. Si Pete Faraday iyon mula sa party, ang taong namamahala sa liaison para sa underground forces ng Lovelace family sa Senador Donna. F***sake, sino ka ba bitawan mo ako? Alam mo ba kung sino ako? How dare you kidnap me? Ipapalaglag kita sa mga tauhan ko. Nangangamba si Pete. Nagkakaroon siya ng matalik na pakikipag-usap sa isang ginang nang siya ay nawala ng malay mula sa likuran. Nang magising siya, napadpad siya sa kakaibang lugar na ito. Mr. Clark, boss, dinala ko siya dito, yumuko si Hans at sinabi. Tiningnan ni Philip ang nakatali na si Pete at medyo nagtanong, kailangan kong malaman ang deployment ng lahat ng underground forces ng pamilya Lovelace sa Senador Donna. Managinip ka, kilala kita, ikaw ang walang ingat na Easterner sa party. Damn it, how dare you abduct me? Hindi ka bibitawan ng mga tauhan ko. Si Pete ay nagngangalit na galit, at ang kanyang likas na pagmamataas ay nagpapababa sa kanya kay Philip. Kumunot ang noo ni Philip, bumangon, malamig na tinitigan ang kabilang partido, at sinabing, sana ay makapagtulungan kayo ng maayos. Sa ganoong paraan, maaari kang manatiling buhay. Haha, stupid Easterner, sinusubukan mo ba akong takutin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ay... Ngumisi si Pete, ngunit bago niya matapos ang kanyang mga salita, sinipa siya ni Philip ng husto sa tiyan. Boom! Lumipad siya palabas, malakas ang pagkakahampas ng kanyang likod sa haligi sa sala. Thud! Bumagsak siya sa sahig na nakayuko ang katawan. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nabali ang lahat ng kanyang tadyang, at ang kanyang mga panloob na organo ay namimilipit sa sakit. Ikaw lang ang may karapatang sumagot at makipagtulungan, hindi tumanggi. Si Philip ay tumingin ng masama kay Pete sa sahig. Kabanata 2566. Bumagsak si Pete sa lupa at nagalit sa sipa ni Philip. Galit siyang umungol, damn Easterner, karapat-dapat kang mamatay. How dare you kick me? Huwag mong hayaang mahuli kita, baka dudurugin kita. Naging malamig ang ekspresyon ni Philip. Inabot niya at hinaila ang isang Silver Desert Eagle mula sa baywang ni Han. Bang! Isang putok ng baril. Tinusok ng bala ang kanang itaas na binti ni Pete, at bumulwak ang dugo. Isubo mo. Kung hindi, ang susunod na bala ay nasa iyong ulo. Malamig na sabi ni Philip. Ang Desert Eagle sa kanyang kamay ay nakatutok sa pagitan ng mga kilay ni Pete. Napaungol si Pete, nanginginig ang kanyang mga ngipin, at galit na sumigaw, hindi. Hindi mo ako mapapatay. Ako si Pete Faraday, ang underground contact ng Lovelace family sa Senador Donna. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawala ng young master ng Lovelace family. Tumahimik ka, malamig na sabi ni Philip at akmang hihilahin ang gatilyo. Arg! Hindi. Huwag mo akong patayin. Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat.
Sa ilalim ng napakalaking banta ng kamatayan, ganap na nawala si Pete sa kanyang pagmamataas. Nakahiga sa pool ng dugo na may luha sa buong mukha, malungkot niyang sinabi, ang pamilya Lovelace ay may 4 na base sa ilalim ng lupa sa Senador Donna na may 8 defense squad. Ang mga miyembro ay pawang mga espesyal na sinanay na mandirigma sa pamamagitan ng paggamit ng mga espesyal na gamot. Malakas sila, napakalakas. Kilala sila bilang mga fighting machine sa pamilya Lovelace at hindi gaanong madaling lalabas sa publiko. Lahat sila ay nasa base sa ilalim ng espesyal na pagsasanay. Karamihan sa mga kumpanyang nakikipag-ugnayan sa pamilya Lovelace ay isang kumpanya ng biotechnology na gumagawa ng R&D sa mga gamot na nagpapahusay sa mga limitasyon ng tao at nagkakaroon ng mga espesyal na katangian sa mga tao. Nagsalita si Pete, at malamig na nakikinig si Philip. Then, biglang nagtanong si Philip, mature na ba ang teknolohiya ng memory rewriting? Ano? Nang marinig ni Pete ang tanong na ito, ang kanyang ekspresyon ay biglang kinabahan, at ang kanyang mga pangyayari ay pabago-bago. Sabi niya, Hindi ko alam. Ito ang pangunahing sekreto ng pamilya Lovelace. Hindi ko talaga alam. Sinungaling. Sigaw ni Philip at tinadyakan ng malakas ang kanang paa ni Pete na may tama ng bala. Arg! Parang baboy na tumili si Pete at sumigaw, alam ko. Please bitawan mo na, sasabihin ko sayo. Malamig na tinitigan ni Philip si Pete at sinabing, huwag mo akong linlangan, baka mauwi ka sa kahabag-habag na kalagayan. Habang lumuluha ang mukha, tumango si Pete at sumigaw ng mga katagang, may sangay ang memory rewriting technology sa Senador Donna. Isa itong teknolohiya na 5 taon nang sinasaliksik ng pamilya Lovelace. Ito ay kasalukuyang nasa yugto ng pagsubok na may rate ng tagumpay na 30% lamang. 30%. Biglang nanlamig ang mga mata ni Philip habang nagtanong, ano ang mangyayari kung mabaygo ito? Sabi ni Pete, kung mabaygo ito, ang taong sumailalim sa memory rewriting ay magiging mentally damaged. Yun lang ang alam ko. Ito ang katotohanan. Hindi ako nakilahok sa teknolohiyang ito ng memory rewriting. Pabayaan mo na ako. Malapit na akong mamatay dahil sa pagkawala ng dugo. Malamig ang mga mata ni Philip. Mahigpit niyang pinisil ang Desert Eagle sa kanyang kamay. Sinabi niya, ilabas ang lahat ng panloob na istruktura ng 4 na base na alam mo. Bilang karagdagan, makipag-ugnayan sa pinuno ng proyekto ng pagsasaliksik ng teknolohiyang muling pagsulat ng memorya ng pamilya Lovelace sa Senador Donna. Kailangan kong makausap ang kabilang party. Sumigaw si Pete, hindi, mapupukaw mo ang hinala niyang Master Lovelace sa pamamagitan ng paggawa nito. Kapag nalaman niyang nag-leak ako ng impormasyon, mamamatay ako sa isang miserableng kamatayan. Kung tumanggi ka, mamamatay ka ngayon sa isang miserableng kamatayan. Malamig na sabi ni Philip nang walang awa. Kabanata 2567. Sumpain si Pete sa impyerno at pabalik, ngunit sa desperasyon, maaari lamang siyang pumayag sa pagbabalik ni Philip. Makalipas ang kalahating oras, sa ilalim ng pisikal at mental na pagpapahirap, sa wakas ay iginuhit ni Pete ang panloob na istruktura ng 4 na base ng pamilya Lovelace, kumpleto sa mga pasilidad at kaayusan para sa depensa. Tiningnan ni Philip ang mga guhit na ito. Isang ulap ng dilim ang bumungad sa kanyang mukha. Inihagis niya ang mga ito kay Fennel at sinabing, ikaw na ang magayos. Natural na naiintindihan ng Horace ang ibig sabihin ni Philip. Kinuha niya ang mga blueprint at sinabi kay Hans, makipag-ugnayan kaagad sa strategist at gumawa ng mga pagsasaayos upang ibagsak ang 4 na baseng ito. Oo, boss. Excited si Hans. Sa wakas may trabaho na siya. Dito, malamig na tinitigan ni Philip si Pete, inihagi sa kanya ang isang telepono, at sinabing, makipag-ugnayan sa kabilang partido. Labis na naagrabyado si Pete. May pag-aalinlangan niyang kinuha ang telepono, nag-dial ng numero, at sinabing, Dr. Garner, ako, ito, Pete. May apurahang bagay na kailangan kong pag-usapan sa iyo ng harapan ngayon. Sa kabilang dulo ng telepono, isang boses ng matanda ang nagtanong, Pete. Ano ang problema? Sobrang gabi na ngayon. Napatingin si Pete kay Philip na ang mga mata ay napakalamig. Aniya, importante talaga. Ito ay isang bagay na hiniling niyang Master Lovelace. Alam mo ang ugali niya. Hindi namin kayang bayaran ang anumang pagkakakilala. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang dulo ng telepono habang sinasabi ng boses, okay, magkita tayo sa Yachter Cafe. Pagkatapos ng tawag, nanginginig na ibinalik ni Pete ang telepono kay Philip at sinabing, hinihiling kami ng kabilang partido na magkita kami sa Yachter Cafe. Nagsimulang maglakad si Philip at sinabi kay Fennel, let's go. Swoosh! Kinaladkad ng mga subordinate si Pete sa loob ng kotse, at lahat ay sumugod sa Yachter Cafe. Makalipas ang mga 20 minuto, dumating si Fennel, Philip, at iba pa sa Yachter Cafe.
Gayunpaman, kahit na matapos ang paghihintay ng 10 minuto, walang mga palatandaan ng Dr. Garner. Umupo si Philip sa kotse, malamig na tinitigan si Pete, at nagtanong, nagsisinungaling ka ba sa amin? Mabilis na umiling si Pete at sinabing, hindi. Pumayag kaming magkita dito. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, ilang itim na komersyal na sasakyan ang dumaan mula sa kadiliman na nakabukas ang kanilang mga headlight. Lahat sila ay binagong medium-sized na sasakyan. Matapos huminto ang mga sasakyan, humigit kumulang 12 bodyguard na nakaitim na suit ang lumabas sa mga sasakyan, kasunod ang isang maikli at mataba at nakabe-spectacle na matandang may kulay abong buhok at puting lab coat. Tinawag niya ang kotse ni Philip, Pete, anong ginagawa mo? Tumingin si Philip kay Pete at sinabing, tandaan mo ang sinabi ko. Lumabas ka sa kotse. Tumango si Pete bilang tugon. Nakatanggap siya ng ilang paggamot para sa sugat sa kanyang binti. Nakapikit siyang lumabas ng sasakyan, ngumiti kay Dr. Garner, at sinabing, Dr. Garner, ang tagal na. Sumunod sina Philip at Fennel sa likod ni Pete. Napatingin sila sa mga tao sa kabilang kalsada at tahimik na sumunod sa likuran ni Pete. Tiningnan ni Dr. Garner ang nakapyang si Pete at nagtanong, Pete, ano ang nangyayari sa iyo? Tumawa si Pete at sinabing, wala lang, konting aksidente lang. Tumango si Dr. Garner at ibinalik ang atensyon kay Philip at Fennel sa likod ni Pete. Kumunat ang noo niya at nagtanong, bakit ka kumuha ng 2 Eastern bodyguards? Awkward na ngumiti si Pete at sinabing, kasi mura sila. Nagkibit balikat si Dr. Garner at sinabing, kung gayon, ano ang kinakailangan na kailangan nating makita at pag-usapan sa kalagitnaan ng gabi? Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Philip at malamig na sinabi, kailangan kitang tulungan akong maibalik ang alaala ng isang tao. Kabanata 2568. Nang marinig ito, malamig na tinitigan ni Dr. Garner si Philip at nagtanong, sino ka? Pagkatapos, nilingan niya si Pete at tinanong, Pete, anong nangyayari? Hindi ba bodyguards mo sila? Tumawa si Pete at humihingi ng tawad, Dr. Garner, pasensya na. Wala akong choice. Habang sinasabi ito ni Pete, humakbang na sina Fennel at Philip. Tumingin si Philip kay Dr. Garner at seryosong sinabi, Dr. Garner, kailangan ko ng tulong para maibalik ang alaala ng isang tao. Maaari mong pangalanan ang presyo. Nagdilim ang mukha ni Dr. Garner sa galit at panginginig nang tumanggi siya. Paumanhin, wala akong ginagawang deal. Please umalis ka na. Sa sinabi nito, tumalikod si Dr. Garner para umalis. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Philip, kung gusto mo pa ring makita ang araw bukas, mas mabuting pumayag ka. Ang banta ay binanggit ng mahina na may pahiwatig ng pagiging dominanti. Tumalikod si Dr. Garner at itinulak ang kanyang salamin. Nang may panginginig sa kanyang mga mata, tinitigan niya sina Philip at Fennel, na nagsasabing, damn Easterners. Sa tingin mo ba, kayong dalawa lang ang pakikinggan ko? Nakakatawa. Pagkasabi nun ay winagiwi niya ang kamay niya. Mahigit sa 100 bodyguard na nakasuot ng itim na suit sa likod niya ay inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga baywang, handang bumunot ng kanilang mga baril anumang oras. Nanlamig ang mga mata ni Philip sa sinabi niyang, Dr. Garner, taos puso kitang iniimbitahan na tulungan ako. Sana hindi ka masyadong padalos-dalos. Natawa si Dr. Garner at sinabing, ganun ba? Nagkataon lang na kulang ang aking lab sa 2 eksperimento ng tao, kaya maaari mong kunin ang mga spot na iyon. Mga bantay, hulihin silang buhay. Gusto kong bumalik at mag-eksperimento sa kanila ng lubusan. Pagkatapos sabihin iyon, ang dosenang nakaitim na bodyguard ay naglabas ng mga baril sa kanilang mga baywang, tinutukan sila. Philip at Fennel, at sumigaw, sa lupa, mga kamay sa iyong ulo. Gayunpaman, isang nakakagulat na eksena ang nangyari. Walang pakialam na umiling sina Philip at Fennel bago sila kumilos. Beef, putok, putok. Wala pang 3 minuto, nabali ang mga braso ng mga bodyguard na ito. Nagiyakan sila nang bumagsak sila sa lupa. Natakot si Dr. Garner sa tagpong ito. Agad siyang nagtago sa sulok ng sasakyan, puno ng takot ang mga mata. Kinuha ni Philip ang pistol mula sa isa sa mga bodyguard, hinaila ang bolt, at naglakad papunta kay Dr. Garner. Inabot niya, hinawakan si Dr. ang lab coat ni Garner, at kinaladkad siya palabas sa likod ng sasakyan. F***, bitawan mo ako. Ako si Dr. Garner, isang senior researcher para sa Lovelace family. Si Dr. Garner ay biglang umungol, sinusubukang makatakas mula sa pagkakahawak ni Philip. Gayunpaman, inihagis siya ni Philip sa lupa, malamig na tumingin sa kanya, at inulit, Dr. Garner, hindi ako mahilig magbanta ng mga tao. Sana ay makipagtulungan ka sa akin at matulungan akong maibalik ang alaala ng isang tao.
Napalunok si Dr. Garner habang tinitingnan ang nagyayelong tingin ni Philip at ang sandata sa kanyang kamay. Gayunpaman, kung ipinagkanulo niya ang pamilya Lovelace, walang alinlangan na ito ay isang hatol na kamatayan. Imposible. Hinding-hindi kita tutulungan. Umungol si Dr. Garner na may determinadong tingin sa kanyang mukha. Bang! Isang putok ng baril. Tinamaan ng bala ang kanang tainga ni Dr. Garner, agad na tumagos dito. Si Dr. Garner ay napasigaw sa paghihirap, tinakpan ang kanyang dagwang kanang tainga, at napaungol. Arg! Baliw ka! Moldite kang Easterner. Hindi kita tutulungan. Talagang hindi. Bang! Pumutok na naman ang baril. Tumama ang bala sa kaliwang tenga ni Dr. Garner. Kabanata 2569. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Dr. Garner ang kirot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi niya inaasahan na ang Easterner na ito sa kanyang harapan ay ang demonyo. Naglakas loob siyang paputukan siya. Ang sumunod na segundo, ang pistol sa kamay ni Philip ay nakatutok sa dibdib ni Dr. Garner. Sabi ni Philip, Dr. Garner, sana hindi ka magkamali. Baliw ka. Ang pagpapanumbalik ng memorya ng isang tao ay hindi kasing dali ng iyong iniisip. 5 taon na naming pinag-aaralan ang teknolohiya ng pananaliksik na ito ngunit hindi pa ito handa. Umungol si Dr. Garner. At saka, gustuhin mo mang bawiin ang alaala ng iyong kaibigan, kailangan mo munang hanapin ang nabura nilang alaala. Naiintindihan mo ba? Ang tanga mo. Sumigaw si Dr. Garner, dumudugo ang kanyang tenga at umuugong ang kanyang ulo. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, kailangan muna nating hanapin ang memorya. Sumigaw si Dr. Garner, oo. At ang nabura na alaala ay nasa kamay niyang Master Lovelace. Ang tanging paraan para mabawi ang alaala ng babaeng iyon ay makuha ang alaalang pagmamayari niya mula kay Young Master Lovelace. Nagdilim ang mukha ni Philip nang sabihin niya, paano mo alam na gusto kong ibalik ang alaala ng isang babae? Tinitigan ni Dr. Garner si Philip ng masama at sinabing, dahil siya lang ang matagumpay na kaso. Agad na naunawaan ni Philip na si Win ang tanging matagumpay na eksperimento sa pamamaraang ito ng pagbabago ng memorya. I need you to get her memory for me and restore it, malamig na sabi ni Philip. Umiling si Dr. Garner at sinabing, imposible. Mahirap lang makuha ang alaalang pagmamayari ng babaeng iyon. Ito ay nangyari ng mas maraming oras at lakas upang maibalik ang memorya. Talagang hindi ito isang bagay na magagawa sa isang araw o dalawa. Problema mo yan. Gusto ko lang ng resulta. Sana hindi mo ako pababayaan. Kung hindi, ang iyong katawan ay magiging karagdagan sa mga bangkay dito ngayong gabi. Malamig na sabi ni Philip at idinagdag, syempre, kung tutulungan mo akong ibalik ang kanyang memorya, masisiguro kung hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa isang bagay sa hinaharap. Hindi ka hahabulin sa anumang paraan. Si Dr. Garner ay tumingin kay Philip ng may pagdududa at nagtanong, bakit ako magtitiwala sa isang taga-silangan na tulad mo? Sinabi ni Philip, maaari kang mabuhay kung gagawin mo at mamatay kung hindi. Choice mo yan. Galit na pinandilatan ni Dr. Garner si Pete na nanginginig at nagtatago sa sulok. Pinili niya at sinabing, bigyan mo ako ng 2 araw. Gayunpaman, sumabad si Philip, ngayon. Halos mabaliw at umungal si Dr. Garner. Pagkatapos ay barilin mo ako. Sa sinabi nito, itinaas ni Philip ang kanyang baril. Natakot ito kay Dr. Garner, na sumigaw, damn it. Pupunta ako ngayon din. Moldite kang Easterner. Pagkatapos ng ilang simpleng paggamot, ang ulo ni Dr. Garner ay binalot ng benda. Nagmaneho sina Philip at Fennel sa research lab ng pamilya Lovelace kasama si Pete na nakasakay sa kotse ni Dr. Garner. Ang research lab na ito ay itinayo sa mga suburb na napapalibutan ng mga bukas na damuhan at tarmac. Bukod dito, maraming armadong sundalo ang nagpapatrolya sa malapit. May mga parola at sniper din sa mataas na lugar. Ang sino mang magtangkang pumasok sa research lab na ito ay madaling makita at maging isang buhay na target sa damuhan na ito. Ang pasukan ay isang anti-collision electronic gate na pinalilibutan ng mga ganap na armadong gwardya sa magkabilang panig. Isang nagpapatrulyang sundalo ang nagtaas ng kamay para pigilan ang paparating na itim sa sasakyan. Kabanata 2570. Ibinaba ni Philip ang bintana ng kotse at ipinakita ang ID ni Dr. Garner sa kabilang partido, na sinulyapan ito bago niya ibinalik ang atensyon kay Philip at Fennel sa kotse. Malamig niyang sinabi, bumaba ka sa kotse at suriin natin. Kumunat ang noo ni Philip at Fennel. Sa sandaling ito, inilabas ni Dr. Garner ang kanyang ulo mula sa likurang bintana at umungal. Damn it, bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakikilala? Nang makita ng gwardya si Dr. Garner na nakabalot ng mga benda, nagulat siya habang yumuko ng bahagya at sinabing, Dr. Garner, bakit ka?
Malungkot na sinabi ni Dr. Garner, huwag mo akong alalahanin. May emergency ako. Payagan mo kami. Oo. Agad namang nagtaas ng kamay ang guard at sinenyasan ang mga tao sa likod na binuksan ang electronic gate. Pumasok ang itim na kotse sa institute, at hindi nagtagal ay huminto sila sa pasukan. Bumaba si Dr. Garner sa kotse at naglakad sa unahan habang si Philip at Fennel ay nakasunod na malapit. Matapos dumaan sa ilang pinto na nangyari ng fingerprint at iris verification, sa wakas ay narating ni na Philip at Fennel ang core research room ng institute kasama si Dr. Garner. Ito ay isang malaking lugar na sumasakop sa libu-libong square feet na may 12-dosenang mga mananaliksik na nagtatrabaho sa mga droga at mga eksperimento ng tao. Mahigit 100 lalaki at babae ang nakahiga sa mga selyadong cryogenic storage bin nang nakapikit ang mga mata at nakalagay ang mga catheter sa ulo. Ang mga ito ay nakuha sa pamamagitan ng underground black market. Nang makita niya ang eksenang ito, halos hindi maisip ni Philip ang pinagdaanan ni Win. Namumuo ang gulat at galit sa puso ni Philip. Damn the Lovelace family. Napunta sila sa landas ng pananaliksik ng tao. Nang lumitaw si Dr. Garner, ang mga 12-dosenang mga mananaliksik ay hindi maganda bago bumalik sa kanilang trabaho. Pumunta si Dr. Garner sa isang istasyon ng pananaliksik at sinabi sa isang assistant, kunin ang data ng pananaliksik ng No. 13. Tumango ang katulong, pinaandar ang computer, at mabilis na naglabas ng serye ng data. Tiningnan ni Philip ang electronic display, at ang nasa larawan ay walang iba kundi si Win. Nang makita ang datos, mahigpit na ikinuyom ni Philip ang kanyang kamao at hinihiling na masira niya ang research institute dito sa lupa. Bahagyang tinapik ni Fennel ang kanyang balikat mula sa likuran at sinabing, ang kaunting pagpaparaya ngayon ay malayo na. Namumula ang mga mata ni Philip sa galit. Huminga siya ng malalim at huminga ng dahan-dahan para pigilan ang galit. Tiningnan ni Dr. Garner ang data at nagtanong, nasaan ang memorya ng number 13 na nakaimbak. Pinaandar ng katulong ang computer. Isang buong hilera ng mga asul na parisukat ang lumabas sa screen, tulad ng mga locker ng storage. Sabi niya, nasa locker no. 7, Dr. Garner. Tumango si Dr. Garner at sina Philip at Fennel sa memory storage room. Habang nasa daan, biglang nagtanong si Philip, Dr. Garner, hindi mo ba sinabi ang kanyang memorya ay kasama siyang Master Lovelace? Bakit nandito? Inilibot ni Dr. Garner ang kanyang mga mata kay Philip, inilagay ang kanyang kamay sa palm print monitoring device ng pinto ng storage room, at sinabing, dapat mag-imbak dito ng isang kopya ng memorya. Subukan natin ang ating swerte. Kung meron man dito, hindi na natin kailangang pumunta kay Young Master Lovelace. Pagkasabi niya nun ay bumukas ang electronic door. Isang bugzo ng malamig na hangin ang lumabas, sapat na para manginig ang isa. Dalawang armadong sundalo na nakasuot ng puting uniforme ng labanan at nagbabantay sa memory storage room na ito. Nang makitang papasok si Dr. Garner kasama ang mga bisita, humakbang sila para hingin ang mga dokumento at nakahinga sila ng maluwag ng maayos ang lahat. Matapos ma-verify muli ang palm print at iris, sa wakas ay nalampasan nila ang pangunahing elektronikong pinto ng memory storage room. Sa likod ng pinto, 3 malamig na pader ang puno ng mga metal na locker. Pinaandar ni Dr. Garner ang computer at tinawag ang locker no. 7. Pagkatapos, sa mga parallel track, ang locker number 7 ay dumausda sa harap ni Dr. Garner. Kabanata 2571. Ipinasok ni Dr. Garner ang password at dahan-daang binuksan ang locker no. 7. Natuwa rin sina Philip at Fennel. Magiging mas madali ang lahat kung mahahanap nila ang nakaimbak na memorya ni Win. Gayunpaman, nang buksan ang locker, ito ay walang laman sa loob. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin kay Dr. Garner. Nagkibit balikat si Dr. Garner at sinabing, mukhang wala rito ang kopya ng alaala ni Miss Johnston. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Philip. Sinabi ni Dr. Garner, makukuha lang natin ito kay Young Master Lovelace. Shane Lovelace. Kumunat ang noo ni Philip. Ito ay isang imposibleng gawa. Habang nagmumuni-muni ang tatlo, biglang tumunog ang alarm bell sa labas. Intruder alert. Alerto sa panghihimasok. Kumunat ang noo ni Philip, hinawakan sa kwelyo si Dr. Garner, at tumahol, ano ang ginawa mo? Naguguluhan si Dr. Garner. Ako, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Kaagad pagkatapos, sa koridor sa labas, mahigit 100 ganap na armadong gwardya ang mabilis na sumugod sa memory storage room. Sina Philip at Fennel ay nagpalitan ng isang sulyap at nagmamadaling lumabas kasama si Dr. Garner nang walang pagkaantala. Sinubukan pang magpaputok ng baril ng 2 gwardya na nakasuot ng puting uniforming pang-combat sa pintuan ng malagutan ng itim na anino ang kanilang mga lalamunan.
Pinisil ni Fennel ang punyal sa kanyang kamay, tumingin sa dosenang paparating na mga gwardya sa koridor, at sinabing, mukhang nalinlang tayo. Sa sinabi nito, isang pulang dragon halberd ang lumitaw sa kamay ni Fennel. Nagmamadali siyang lumabas habang sumisigaw, dalhin mo si Dr. Garner at umalis ka. Hindi nagatubili si Philip at kinaladkad si Dr. Garner upang maingat na umalis. Boom! Ang buong instituto ng pananaliksik ay nagliliyab sa mga tunog ng pagsabog at walang katapusang putok ng baril. Ilang tao ang pinadalang lumipad palabas ng institute sa pamamagitan ng Scarlet Airwaves at gumuho ng ilang pader. Kinaladkad ni Philip si Dr. Garner at nakipaglaban sa kanyang paraan palabas. Nang magmadali silang lumabas ng institute at tumayo sa field, bigla niyang napagtanto na sila ay ganap na napapalibutan. Ang buong field sa kanyang harapan ay dinagsa ng mga gwardya na nakaitim na uniforme sa labanan. Lahat ng baril sa kanilang mga kamay ay nakatutok kay Philip. Mayroong halos 100 sa kanila. Sa parola sa di kalayuan, lahat ng ilaw ay nakatutok din kay Philip at Dr. Garner. 2 fighter jet ang lumipad sa kalangitan. Itinutok din ng mga sniper sa loob ang kanilang mga baril kay Philip sa lupa. Nagdilim ang mukha ni Philip, nanlamig ang kanyang mga mata, at unti-unting lumabas sa kanyang katawan ang hanggaring pagpatay sa kanya. Isang nakakaakit na figure ang dahan-daang lumabas mula sa likod ng mga armadong gwardya. Nakasuot siya ng pulang backless evening gown na may mataas na takong, mukhang kaakit-akit at mabait. Lumapit si Cleo Lovelace na may hawak na maliit na tipak na kasing laki ng kuko sa kamay at sinabi kay Philip, "Young Patriarch Clark, hinahanap mo ba ito?" Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata, tinitigan ang chip sa kamay ni Cleo, at sinabing, ibigay mo ito sa akin. Humalaklak si Cleo at sinabing, Young Patriarch Clark, kung ito ang hinahanap mo, bakit hindi mo ako hinanap ng diretso sa halip na palihim na pumunta rito? Paano kung gumawa tayo ng deal? Kabanata 2572. Napakunot noo si Philip habang nakatingin ng diretso kay Cleo at malamig na sinabi, anong deal? Bahagyang tumawa si Cleo at sinabing, para ipahayag ang iyong kabutihang loob, hindi mo ba naisip na palayain mo muna si Dr. Garner? Kumunat ang noo ni Philip at tumingin kay Dr. Garner sa tabi niya, na natakot sa labas ng kanyang talino. Itinaas niya ang kanyang kamay at binitawan si Dr. Garner. Nagulat si Dr. Garner at mabilis na tumakbo palayo bago siya dinala ng mga kaukulang tauhan. Tanging si Philip lang ang nanatili sa pinangyarihan ngayon, napapaligiran ng lahat ng mga gwardya. Malamig niyang sabi, Miss Lovelace, to express your goodwill, hindi ba dapat sabihin mo na rin sa kanila na umatras? Nagkibit balikat si Cleo at itinuro sa mga nakapaligid na fully armed guards na umahan sa 3 metro. Tapos, nakangiting sabi ni Cleo, I've heard about your fame, so this is the most basic defense. Sana hindi ka mag-isip. Napakunot noo si Philip, nag-isip tungkol dito, at wala nang komento. Sa halip ay nagtanong siya, so, ano ang deal? Sabi ni Cleo, Young Patriarch Clark, matutulungan mo ba ang pamilya Lovelace na makabalik at makabalik sa rurok ng kaluwalhatian sa mundong ito? Panigurado, pagdating ng panahon, ang pamilya Lovelace ay ibabahagi ang buong mundo sa pamilya Clark. Ano sa tingin mo? Nanlamig ang mga mata ni Philip habang nakatitig kay Cleo habang nagtatanong, sa tingin mo, posible ba ang deal na ito? Ngumiti si Cleo, iwinagayway ang chip sa kanyang kamay, at sinabing, hindi ba ikaw ang mapagmahal na asawa sa mga sabi-sabi? Handa ka ba talagang payagan si Wayne na maging isang estranghero na hinding-hindi maaalala sa iyo, sa iyong anak, at sa iyong anak na lalaki? Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na paulit-ulit na tumusok sa puso ni Philip. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mapait, at ang apoy sa kanyang mga mata ay nagliliyab. This damned Lovelace family was actually after this. Talaga bang dapat niyang ipagkanulo ang lahat at tulungan ang kontrabida na pamilyang Lovelace na makabalik? Noong nakaraan, minsan nang nanumpa si Philip na ipagkakanulo niya ang buong mundo alang-alang kay Wayne. Gayunpaman, kapag ang pagpipiliang ito ay nasa harap mismo ng kanyang mukha ngayon, paano siya dapat pumili? Sa sandaling bumalik ang pamilya Lovelace, hindi maiisip ang panganib sa buong mundo. Kung si Wayne, ano ang pipiliin niya? Natahimik si Philip. Ito ang unang pagkakataon na tumahimik siya. Nang makita ang tahimik na si Philip, ngumiti si Cleo at sinabing, so, parang lahat ng sinabi mo sa nakaraan ay puro salita lang. Sweet talkers talaga ang mga lalaki. Kung ganoon, hindi ko maibibigay sa iyo ang chip na ito. Agad na sumimangot si Philip at sinabing, kukunin ko ang chip, ngunit hindi ko tutulungan ang pamilya Lovelace. Susunggaban niya ito. Philip ay ginawa ang kanyang pinili. Agad na lumabas sa kanyang katawan ang layuning pumatay. Parang inaasahan na ito ni Cleo, tumawa lang siya at sinabing, Young Patriarch Clark, sa tingin mo ba ay kaya mo bang ilagay ang iyong mga kamay sa chip na ito?
Napakahalaga ng bagay na ito at ang tanging memory chip na pagmamay-ari ni Win. Sinira ko na ang kopya. Kung gagawin mo ang anumang bagay na hindi ako masaya, malamang na masisira rin ang chip na ito. Kung mangyayari iyon, hindi na babalik si Win sa dati. Sa sinabi nito, lumabas si Cleo ng isang test tube sa kabilang kamay at sinabing, ang chip ay matutunaw kaagad kung itatapon sa loob. Ano sa tingin mo ang magagawa mo, young patriarch Clark? Natigilan si Philip at sumimangot ng malalim. Tinitigan niya ang mga kamay ni Cleo na may panginginig sa kanyang mga mata at galit na sinabi, tumigil ka. Maliban sa pagtulong sa pamilya Lovelace na makabalik, maaari akong sumang-ayon sa lahat ng iba pa. Oh, ganun ba? Kailangan kong pag-isipan itong mabuti, kung gayon. Napangiti si Cleo na may panalong tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ng Research Institute kung saan magpapatuloy pa rin ang matinding labanan. Ang kalangitan ay puno ng mga figure ng tao at mga eskarlate na alon. Bigla siyang ngumiti ng masama at sinabing, young patriarch Clark, may naisip lang ako. I'm sure kaya mo yan. Napakunot noon ni Philip nang makita ang bakas ng mali siya sa panunuyo nitong mukha. Sure enough, tinuro ni Cleo si Fennel na nakikipag-away doon at sinabing, basta patayin mo siya, ibibigay ko sa iyo itong chip. Ano sa tingin mo? Sigurado akong matutupad mo ang pagtatapos mo sa deal. Ano? Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata habang namumuo sa kanya ang galit. Papatayin daw niya si Fennel Lay kapalit ng memory chip ni Win. Kabanata 2573. Tense ang ekspresyon ni Philip habang titig na titig kay Cleo at tumahol. Hinahamon mo ang aking limitasyon. Humalaklak si Cleo at sinabing, young patriarch Clark, masyado kang maraming limitasyon. Ito ang mga pagpipilian sa harap mo ngayon. Bibigyan lang kita ng 30 segundo para pag-isipan ito. Patayin si Fennel o sisirain ko itong chip. Sa sinabi nito, ang ngiti sa mukha ni Cleo ay napalitan ng kalokohan. Ang babaeng ito ay eksaktong kapareho ng inilarawan ni Steven, mapanlinlang at walang awa. Tumayo si Philip sa pwesto at naramdaman ang pag-ikot ng mundo sa kanya. Puno ng isip niya ang dalawang pagpipiliang binanggit ni Cleo. Naririnig niya pa rin ang sigaw ng labanan ni Fennel sa likuran niya. Dumagundong. Lumakas ang Scarlet Airwaves. Kasalukuyang nakikipaglaban si Fennel sa mga mandirigma ng pamilya Lovelace na pinahusay ng mga espesyal na gamot na sinaliksik ng Institute. Ang grupong ito ng mga mandirigma ay hindi ordinaryong tao. Para silang mga makinang pangpatay, napakalakas. Sila ay hindi bababa sa par sa mga alagad sa tuktok ng ika-4 o ika-5 zone. Ang pananaliksik ng pamilya Lovelace sa katawan ng tao ay aktwal na umabot sa isang kamangha-manghang antas. Nakakatakot lang. Gayunpaman, ang pulang dragon halberd sa kamay ni Fennel ay bumulwak ng Scarlet Airwaves at pinatay ang huling gene-enhanced warrior ng pamilya Lovelace. Pagkatapos, nakita ni Fennel si Philip na napapalibutan. Nagmamadali siyang lumapit na may hawak na halberd. Swish! Pamwesto si Fennel sa harap ni Philip, malungkot ang mukha habang nakatitig kay Cleo sa kabilang side. Itinaas niya ang halberd sa kanyang kamay, itinuro ang kabilang partido, at umungol. Cleo Lovelace, anong gusto mong gawin? Pagkasabi nito, sinabi ni Fennel kay Philip sa likuran niya, mauna ka na at pipigilan ko sila. May susando sayo sa labas. Itinaas ni Philip ang kanyang mga kilay at tumingin sa likod ni Fennel sa kanyang harapan habang may kumikislap na kislap sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, ngumiti ng masama si Cleo at nagtanong, young patriarch Clark, nakapagdesisyon ka na ba? Mayroon kang 10 segundo. Sa sinabi nito, sinimulan ni Cleo ang countdown. 10. 9. Bawat segundo ay pagpapahirap sa nerbiyos at puso ni Philip. Kailangan niyang magdesisyon. Nasa bingit ng pagbagsak si Philip. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang umaalab ang apoy sa kanyang mga mata. 5. 4. Habang nagbibilang si Cleo, nagsimulang makipag-away si Fennel sa mga bantay sa paligid ni Cleo. Napatingin si Philip kay Fennel na may hawak na halberd at mas lalong lumalaban. Tumulo ang mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Umalingaw-ngaw din ang boses ni Cleo sa pagkakataong ito, isa. Young patriarch Clark, ano ang pipiliin mo? Malamig na ngumiti si Cleo at tumingin kay Philip. Galit na galit si Philip at umungol. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang rule power ng espada. Swish! Kumikislap ang pilak na liwanag sa kalangitan. Isang mahabang espada ng kabalyero ang biglang lumitaw sa kamay ni Philip. Itinaas ni Philip ang mahabang espada sa kanyang kamay at itinutok ito sa figure. Kabanata 2574. Ang mga mata ni Philip ay kumislap ng may katiyakan habang siya ay sumisigaw ng galit, hindi ako papayag sa mga ganoong termino. Siya ang aking kaibigan, hindi isang kasangkapan na gagamitin.
Nanginginig ang espada sa kamay ni Philip habang itinutok ito kay Cleo, puno ng galit ang mga mata nito. Nang marinig iyon, nagsalubong ang magagandang kilay ni Cleo habang malamig na sinabi, "Young Patriarch Clark, may ideya ka ba kung anong desisyon ang gagawin mo ngayon? Gusto mong isuko ang memory chip ni Win? Choice mo ba yan?" Ang espada sa kamay ni Philip ay kumikinang na may nagniningning na malamig na liwanag habang itinutok niya ito kay Cleo at malungkot na sinabi, "Kung narito si Win, tiyak na hindi niya ako papayagan na gawin ang pagpipiliang ito. Mahal ko siya. Mawala man ang alaala niya at kalimutan ang lahat ng nangyari sa nakaraan, kaya ko siyang ituloy muli at mapaibig muli sa akin. Basta Win Johnston ang pangalan niya, forever ko na siyang magiging asawa. Paprotektahan at mamahalin ko siya magpakailanman. Cleo Lovelace, mali ang ginawa mo. Ang paggamit kay Win para takutin ako ay ang nakitang pagkakamaling nagawa ng pamilya Lovelace." Sigaw ni Philip, at ang huling pangungusap ay parang dagandong mula sa isang mabangis na hayop. Glog! Glog! Mabilis na natunaw ang memory chip sa lalagyan habang ang hindi mabilang na mga bula ay nag-fizz. Walang magawa si Philip habang natutunaw ang chip. Sumilay sa kanyang mga mata ang napakalaking layunin ng pagpatay, at umungol siya. "Nangangako akong sirain ang pamilya Lovelace." Dagandong. Sa isang dagandong, sinugod ni Philip si Cleo sa isang kislap ng liwanag. Gayunpaman, agad namang nagtaas ng baril ang grupo ng mga tanod sa likod ni Cleo at pinaputukan si Philip. Dagatatat, napuno ng mabilis na putok ng baril ang buong lugar. Umatras si Philip at piniling ipagtanggol ang sarili. Iyon ay dahil masyadong malakas ang firepower ng kabilang partido. Bukod dito, malinaw niyang naramdaman ang firepower ng kabilang partido ay naglalaman ng espesyal na enerhiya na maaaring makalusot sa magaan na kalasag ni Philip. Customized na armas, Supernatural Bureau. Nakipag-ugnayan ang pamilya Lovelace sa Supernatural Bureau. Habang tumatakbo ang mga iniisip ni Philip, 4 na maitim na matipunong figure ang sumilay mula sa magkabilang panig. Ang 4 na taong ito ay matipuno at kalbo na tila mga metal connector sa likod ng kanilang mga ulo. Ang kanilang mga palso at paa ay nakagapos din ng mga tanikala na nagbubuga ng nakakatakot na ingay. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng malalobo na maskara, na tumambad sa kanilang mga mukha mula sa ilong at pataas. Ang bawat isa sa kanila ay may pulang numero na may tatak sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ito ay isang genetic warrior na binago ng tao. Isang proyekto sa pananaliksik na isinagawa ng pamilya Lovelace. Kapag nagtagumpay ito, ang mga mandirigma ay magiging isang hindi mapapalitang puwersa. Iyon ay dahil ang mga genetic warriors na binago ng mga tao ay maaaring likhain mula sa mga buhay na tao o mga bangkay. Kabanata 2575. Dagandong. Isa sa mga mandirigmang binago ng tao ang naghagis ng suntok na naglalaman ng explosive energy pressure sa mukha ni Philip. Sa sandaling iyon, personal na naranasan ni Philip ang sobrang dominante at agresibong kapangyarihan. Bukod dito, naroon din ang nabubulok na baho na nagmula sa pagkakalubog sa potion dati. Ang lalaking ito ay may mapuputing mata at itim na ngipin na may itim na likidong tumutulo mula sa katawan. Puti rin ang kanyang mga kamao dahil sa pagkakalubog habang nakausli ang mga ugat na kulay ube at berde. Klang! Agad na itinaas ni Philip ang kanyang kamay at nilaslas ang mahabang espada ng kanyang kabalyero sa leeg ng binagong mandirigma. Gayunpaman, hindi naman naging mabagal ang reaksyon ng kabilang partido. Itinaas niya ang kanyang mga braso at hinarang ang slash na ito gamit ang kanyang matigas na balat. Sumabog ang mga sparks. Ang katawan ng lalaking ito ay kasing tigas ng metal. Habang si Philip ay nakatulala. Ang isa pang binagong mandirigma ay humakbang pasulong at humampa sa likod ni Philip. Mabilis na umiwas si Philip, tumalikod, at halos hindi nakaiwas sa pag-atake. Gayunpaman, habang siya ay nagpakatatag, isa pang binagong mandirigma na may malaking palakol ang humampa sa ulo ni Philip. Hindi nakaiwas si Philip sa oras, kaya itinaas niya ang mahabang espada ng kabalyero sa kanyang kamay at marahas itong ibinato sa palakol. Klang! Isang malutong na tunog ng banggaan ng metal. Nabasag ang longsword sa pagtama, ngunit hindi nababawasan ang lakas ng paglaslas ng palakol. Nagsalubong ang mga kilay ni Philip nang lumabas ang maapoy na alon ng hangin mula sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamao at naglabas ng kaimira na suntok. Boom! Sa sandaling iyon, ang binagong mandirigma na may palakol ay pinaalis sa pamamagitan ng suntok ni Philip at mabigat na bumagsak sa lupa, gamulong ng mahigit 100 beses bago huminto. Napatingin si Cleo sa lalaking gamulong sa kanyang mga paa, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa panginginig. She commented, "Masyado silang mahina. Bumalik at dagdagan ang doses ng mga gamot. Dapat natin silang gawing pinakamalakas na mandirigma ng pamilya Lovelace. At saka, kailangan nating mabawi ang mga bangkay ng ilang disipulo sa mataas na halaga."
Sa likod niya, tumango ang kanilang researcher at sinabing, "Oo, Miss Lovelace." Sa gilid na ito, ang binagong mandirigma na may palakol ay bumangon mula sa lupa, umiling, umungal, at sumugod muli kay Philip. Kaagad, ang lugar na ito ay nahulog muli sa gulo ng labanan. Napatingin si Cleo kay Philip at Fennel na abala sa pag-aaway. Sabi niya sa mga tao sa paligid niya, "Subukan mong hulihin silang buhay. Kung hindi mo talaga kaya, magagawa ng mga bangkay nila. Ito ay kawili-wili kung maaari nating gawin silang mga pinuno ng grupong ito ng labanan." With that said, napangisi ng masama si Cleo. Sa panig na ito, sina Philip at Fennel ay nahuli sa isang mahirap na labanan. Iyon ay dahil sabay nilang nalaman na kahit gaano pa nila kalakas ang kanilang lakas, isang pagtugon sa kanilang paligid ang patuloy na pumipigil sa kanila. Ang pinakamataas na lakas ng labanan na maaari nilang ibigay ngayon ay ang ika-4 na sona lamang. Mabilis na nagkatinginan sina Philip at Fennel at pareho silang nagkaintindihan. Hindi nila naituloy ang laban dito at kinailangan nilang tumakas ng mabilis. Kung hindi, baka sipain talaga nila ang timba dito ngayong gabi. Talagang pinaghandaan ng husto ang pamilya Lovelace. Matapos makipaglaban sa mga binagong mandirigmang ito sa loob ng ilang sandali, sa wakas ay nagsama-sama sina Philip at Fennel, magkabalikan na may malungkot na mukha. "Ano ang plano?" tanong ni Fennel. Malamig na sinulyapan ni Philip ang 12 o higit pang genetically modified warriors na may mga tanikala sa kanilang katawan at sinabing, "Laban muna tayo sa labas. Ang paghihigpit dito ay masyadong mapanganib para sa amin." Tumango si Fennel at sinabing, "Okay. Lalagpasan ko ang pagkubkob. Maaari kang umalis muna sa sandaling dumating ang pagkakataon." Tumingin si Philip kay Fennel at sinabing, "Magkasama." Sa sinabi nito, sumugod ang dalawa at nagpakawalan ng mas nakamamatay na mga hakbang sa pagpatay. Ang buong lugar ay napuno ng mga labanan sa pagitan ng mga taong ito. Nakatayo sa malayo si Cleo at pinanood ang mga away. Mas lalong dumidilim ang mukha niya nang sabihin niyang, "Magpadala ka pa ng maraming tao. Kailangan natin silang ibagsak." Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin iyon, sina Philip at Fennel ay nakalusot. Kaagad pagkatapos, sinugod ng dalawa ang grupo ng mga gwardya na armado lamang ng baril. Agad silang nagpapadala ng maraming tao na lumipad at sumugod sa kadiliman. "Sunog! Habulin mo!" sigaw ni Cleo. Sa isang iglap, hinabol ng lahat ng mandirigma sa lupa sina Philip at Fennel. Sa himpapawid, ilang fighter jet ang gumamit ng mga spotlight para i-lock ang target ng dalawang tumatakbo sa lupa at pinaputukan sila ng mga machine gun paminsan-minsan. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.